Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 6541-6560. Kabanata 6541. Sa sandaling iyon, tatlong mahahalagang numero ang lumitaw sa loob ng pinuno ng Pallas Tempestaria na si Zantoni, pinuno ng dinastiya ng Beleriand, Taste, at pinuno ng Gersente sect na si Lamiel. Si Princess Lumia, Matias, at Wera ay mabilis na sumugod sa kanila at sabik na sinuri ang mga ito. Ang tatlong pinuno ay nababagabag sa biglaang pagbabago ng tanawin. Ipinadala sila upang siyasatin ang kakaibang kababalaghan ngunit natapos na nakulong sa loob ng isang hadlang. Sa susunod na sandali, sila ay na-teleport sa isang palasyo ng palasyo kasama ang kanilang mga anak na nakatayo sa harap nila. Nang marinig ang kanilang account ng mga kaganapan mula sa kanilang mga anak, ang tatlong pinuno ay tumalikod kay James. Malamig na tinanong ni Tace, "Sino ka? Bakit mayroon kang tulad ng isang walang uliran na supernatural na kapangyarihan? Gayon din, bakit mo pinapatay ang aking mga tao?" Tinitigan ni Lamiel si James, at tinanong din, "Bakit mo kami dinala dito? Ipinadala ka ba ni Zacherry at Gladwin?" Si Zantoni ay pumapasok, "Napakabata mo, ngunit sobrang malupit. Ano ang gusto mo?" Habang kinu-question ng tatlong pinuno sina James, Princess Lumia, Matias, at Wera ay nadama ang kanilang mga puso sa kanilang mga throats. Nasaksihan nila mismo ang walang kap-ares na kapangyarihan ni James. Kung hinimok si James, ang kanilang mga ama ay maaaring hindi kahit na mailigtas ang kanilang sarili. Tulad ng tatlo ay malapit nang makialam, si James ay ngumiti ng misteryoso sa kanila. Pagkatapos, sinabi niya, "Kahit na hindi ako nakipag-ugnay sa Tempestaria, ang dinastiya ng Beleriand, at sekta ng Gersente, alam ko ang tatlong puwersang ito na minsan ay naranggo sa gitna ng nangungunang sampung ng mga mundo ng Genesis. Nakakuha ka ng malalim na mga pundasyon at gumamit ng malaking impluwensya." Panipi. Dahan-daang humakbang si James gamit ang kanyang mga kamay sa likuran niya, pagkatapos ay tumigil sa harap nila at nagpatuloy, na nagsasabing, "Ngunit tingnan mo na kayo ngayon. Mayroon pa bang mga sekta ang iyong mga sekta?" Nahaharap sa mga salita ni James, ang tatlong pinuno ay nagpalitan ng sulyap bago sama-samang pagpapakita ng mga nalulungkot at galit na ekspresyon. Pinakawalan ni Tace ang kanyang mga kamao at sinabing, "Patayin mo kami kung kailangan mo. Hindi na kailangang ipahiya sa amin. Sa mga mundo ng Genesis, palaging ito ang likas na batas para sa malakas na masasalamin ang mahina. Ito ang aking kasalanan sa hindi pagkakaroon ng lakas at kakayahang panindigan ang karangalan at pamana ng dinastiya ng Beleriand." Sa pagmamasid sa paglutas ni Tace, tumanggo si James ng isang ngiti at sinabing, "Pinanatili mo pa rin ang iyong pagmamataas. Kung iyon ang kaso, bakit ka nagsumite sa sekta ng Yaquis at ibigay ang lahat sa ilalim ng iyong utos na maglingkod bilang mga sakripisyo?" Si Tace ay hindi nagsalita. Nanlaki ang kanyang mga mata, at ang kanyang mga labi ay naghiwalay. Gayunpaman, natagpuan niya ang kanyang sarili na hindi ma-refute sa kanya. Inatasan ni James ang kanyang tingin kay Lamiel at Zantoni, na nagsasabing, "At tungkol sa inyong dalawa, ikaw ay kilalang mga powerhouse ng mga salitang Genesis. Sa mga tuntunin ng katayuan, hindi ka mas mababa sa Yaquis, Zacherry, o Gladwin. Gayunpaman, nagsumite ka at naging alipin. Nasaan ang iyong karangalan, ambisyon, at pagpapasya na harapin ang mga paghihirap sa ulo?" Panipi. Ang kanyang mga salita ay humarap sa isang nagwawasak na suntok sa mga kaluluwa ng tatlong pinuno. Ang galit ay nagkalat sa kanilang mga mukha habang isinabot nila ang kanilang mga ulo, nais na mawala sila sa lupa. Ito ang kanilang pinakamasamang takot na harapin para sa kanilang duwag. Narinig nila ang mga katulad na alingaw tungkol sa kanila dati, ngunit wala silang ibang pagpipilian. Maaari nilang harapin ang kanilang pagkamatay, ngunit paano nila maiiwan ang kanilang mga sekta, alagad, at pamilya? Tiningnan sila ni James,
Pagkatapos ay sinabi ng mahinahon, ginamit ng bagong alyansa ang iyong mga alagad bilang mga nagastos na mga paa. Nabilanggo ko sila, at sa isang salita lamang, maaari kong paksain ang iyong mga sekta. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6542. Tulad ng mga salita ni James, ang tatlong pinuno ay nagpalitan ng mga sulyap at natagod ang ilang mga hakbang pabalik, malinaw na inalog at natalo sa pagkabigo. Ang pagsasakatuparan ay lumitaw sa kanila. Nahulog sila sa isang bitag. Ang binata na nakatayo sa harap nila ay gaganapin ang mga bato ng kapalaran sa kanila. Nakatayo sa harap ng isang makapangyarihang tao, hindi nila ma-master ang lakas ng loob na hamanin siya. Nakakakita ng napahiya na hitsura sa tatlong pinuno, sumulong si Princess Lumia at Yumoko, na nagsasabing, 40. Ginambala siya ni James, na nagsasabing, hush. Tawagin mo akong Bifren. Nagulat si Princess Lumia, ngunit mabilis na naintindihan ang kanyang hangarin at sinabing, hindi pa nila nahawakan ang buong saklaw ng sitwasyon, Sir Bifren. Mangyaring pigilan ang karagdagang nakakahiya sa kanila. Kinutya ni James, nakakahiya ba ako sa kanila? Tinutulungan ko lang silang harapin ang gravity ng sitwasyon. Tiningnan niya ang tatlong pinuno at sinabing, maaari kang manirahan kasama ang iyong ulo na nakataas, ngunit piliin na lumuhad sa harap ng ibang tao. Tatlo kayong tatanda, at hindi may kakayahang panindigan ang karangalan ng iyong kani-kanilang puwersa. Itinaas ng tatlong pinuno ang kanilang ulo ng may kakilakilabot. Sinusubukan mong kunin ang dinastiya ng Beleriand. Tumingin si Tace kay James na may pinalawak na mga mata. Sigaw ni Zantoni, ang pamana ng Tempestara ay nilikha ng aming mga ninuno. Hindi ko hayaang kunin mo ito mula sa amin. Hindi ko gaanong pakialam ang tungkol sa iyong pagkakakilanlan. Kung balak mong sakupin ang sekta ng Jersente, kakailanganin mong dumaan sa aming 10 bilyong mga miyembro. Nagretort si Lamiel sa pamamagitan ng mga gritted na ngipin, ang kanyang tinig ay tumataas sa pagsuway. Mayroon pa bang naiwan ang iyong mga puwersa? Nakatawa si James sa kanilang pag-aalsa. Nagpatuloy siya, ang kanyang tono ay nakalaced sa disdain. Sa sandaling ang mga mundo ng Genesis ay nawasak, gayon din ang iyong mga puwersa. Sa ibabaw, nagsumite ka sa bagong alyansa. Gayunpaman, humihiling ka lamang sa kanila na hayaan kang mabuhay, na pinapayagan ang bilyon-bilyong mga alagad sa ilalim mo na mag-cower sa takot. Ginagawa mo ang anumang sinabi sa iyo ni Yakis, kahit na maging mga sakripisyo para sa kanyang kadahilanan. Ang mga komento ni James ay sumigaw, at ipinikit ng tatlong pinuno ang kanilang mga mata at ibinaba ang kanilang mga ulo sa pagbibitiw at kawalan ng pag-asa. Galit sila tungkol sa kanilang hindi patas na kapalaran, kung paano natapos ang kanilang mga prestihiyosong puwersa. Ang kanilang mga puwersa ay nasa ilalim ng kontrol ng bagong alyansa at mga pawn sa kanilang mga scheme. Kailangang ipagsapalaran ng kanilang mga miyembro ang kanilang buhay sa larangan ng digmaan at walang makukuha bilang kapalit. Sapat na ang pamumuhay nila sa ilalim ng gayong pang-aapi, ngunit hindi makapaniwala na may magbabago pagkatapos ng pakikipag-ugnay sa binata. Huminga ng malalim si James at sinabing, ibigay mo sa akin ang iyong mga puwersa. Hahayaan ko ang ambisyoso at pambihirang mga powerhouse na humantong sa kanila. Si Tace, Lamiel, at Zantoni ay biglang nagtaas ng kanilang ulo ng mga nakabukas na panga, ngunit hindi makahanap ng anumang mga salita. Agad nilang napagpasyahan na mas masahol na maging sa ilalim ng utos ng mahiwagang binata. Pagkatapos ng lahat, mawawalan sila ng kompletong kontrol sa kanilang mga puwersa. Kung kailan magsasalita sina Matias, Wera, at Princess Lumia, inalis ni James ang kanyang kamay at ipinatawag ang tatlong banal na tool na sumasalamin sa mga light ray. Nagulat ang lahat ng naruroon matapos makita ang tatlong banal na tool. Bulalas ni Wera, ang Dargod Sword ba ni Tempestare? Ang magagandang mata ni Princess Lumia ay nanlaki at bumagsak. Iyon ang sagradong kayamanan ng dinastiya ng Beleriand, ang selyo ng Zelert. Panipi. Bulalas ni Matias, tatay. Iyon ang 8 pag-scroll ng sekta ng aming sekta. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6543. Lamiel, Tace, at Zantoni ay nagpakita ng mga nagulat na ekspresyon. Hindi nila inaasahan na ang kani-kanilang mga kayamanan ng Force ay ipinahayag ng mahiwagang tao sa harap nila.
Si James ay sumigaw, mula sa alam ko, kinikilala ng iyong mga puwersa ang kanilang mga pinuno sa pamamagitan ng sino mang may hawak na sagradong kayamanan, di ba? Ang mga labi ni Lamiel ay umikot, at tinanong niya, ano ang sinusubukan mong sabihin? Nagmamadali ang tanong ni Zantoni, ibinabalik mo ba sila sa amin? Ngumiti si James at sumagot, nakasalalay ito sa iyong pagpapasya. Kung nais mong itayo ang iyong mga puwersa ng madali, magiging tama lamang para sa akin na ibalik sa iyo. Gayunpaman, tumahimik si James, at nagpatuloy, kung mayroon man sa inyo na nais bumalik sa pagiging hounds sa Tai Chi, hindi ako babalik sa kanila. Gayon din, maaari kang maghanda upang dumaan sa muling pagkakatawang tao. Panipi. Ito ay tulad ng siya ay may hawak na nakatutokso na mga premyo sa loob ng kanyang pagkakahawak. Si James, kasama ang kanyang matalas na pag-iisip at masigasig na pag-unawa sa kalikasan ng tao, ngayon ay gumamit ng parehong kagandahan at awtoridad. Nagulat ang tatlong pinuno matapos marinig ang kanyang mga paghahayag, kasama na ang kanyang pagbanggit sa Tai Chi. Biglang tumawag si James, Matias, Wera, at Princess Lumia. Ang trio ay nagpalitan ng mga sulyap, pagkatapos ay tumugon sa kanilang mga ulo na gaganapin mataas. Itinakda ni James ang kanyang tingin sa kanila, at sinabi, ginawa mo na ang iyong napili. Ngayon, mag-aalok ako sa iyo ng isa pang pagkakataon upang magpasya. Tatanggapin mo ba ang sagradong kayamanan at kukunin ang iyong mga puwersa, pagkatapos ay pamunuan sila rito upang muling itayo ang mga ito sa kanilang dating kaluwalhatian? Panipi. Ang tatlong kabataan ay nasa sabik sa mga ekspresyon. Agad na hinawakan ni Matias ang kanyang mga kamay kay James at tumugon, pinarangalan akong maglingkod at sundin ang iyong pangunguna, si Sir Ja. Befriend. Sinundan din ni na Princess Lumia at Wera ang suit. Sina Lamiel, Zantoni, at Tace ay nabigla sa saloobin ng kanilang mga anak. Hindi nila inaasahan ang mga kapalit ni James para sa kanilang mga anak. Ang higit na nakakagulat ay ang kanilang mga anak ay nagsumite na sa kanya, at pinili. Napanood nila ang kanilang mga anak na sumulong upang matanggap ang sagradong kayamanan sa katahimikan, ganap na nawalan ng mga salita. Noong nakaraan, dumaan sila sa hindi mabilang na mga hadlang upang maabot ang kanilang mga posisyon. Sa sandaling iyon, hindi nila matukoy kung ito ay isang kasawian o isang pagpapala para sa kanilang mga posisyon na madaling mapurol mula sa kanilang pagkakahawak. Ngumiti si James at sinabing, pumunta ka at husayin muna ang iyong mga puwersa. Pagkatapos, magkaroon ng talakayan at subukang maiwasan ang kaguluhan. Nagpalitan sina Matias, Wera, at Princess Lumia ng mga nag-aalala na sulyap, pagkatapos ay tiningnan ang kanilang mga ama. Mahinahon na tiniyak ni James, huwag kang mag-alala. Mayroon pa akong ilang bagay upang talakayin sa kanila. Nag-atubiling sandali ang trio bago yumuko kay James, pagkatapos ay umalis. Inihayag ni James ang kanyang kamay, at isang parisukat na mesa pati na rin ang ilang mga upuan ay lumitaw sa loob ng Palace Hall. Umupo si James sa ulo ng mesa, tiningnan ang tatlong pinuno, at gestured para umupo sila. Mangyaring umupo, mga ginoo. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 6544. Zantoni, Lamiel, at Tace ay tumingin sa bawat isa, pagkatapos ay hinayla ang isang upuan at umupo ng may pagkabalisa. Kahit na sila ay itinuturing na mga powerhouse ng mga mundo ng Genesis, sila ay ganap na hindi gaanong mahalaga bago ang mahiwagang tao sa harap nila. Sa hindi inaasahan, walang balak na patayin sila ni James. Sa halip, kumuha siya ng isang garapon ng alak at pinuno ang kanilang baso. Ang mga labi ni Tace ay twitched habang sinabi niya, gayon din ito ang aming huling inumin. Itinaas din ni Zantoni at Lamiel ang kanilang mga ulo at tiningnan si James. Hindi niya pinansin ang mga ito, kinuha ang kanyang kaguluhan na absinthe, at kumuha ng isang masigasig na swig. Agad na sinaksak sila ng kanyang mga aksyon. Pagkaraan ng ilang sandali, sinampal ni James ang kanyang garapon ng alak sa mesa, na nagdulot ng malakas na tinak. Bigla, ang kanyang tinig ay naging malamig habang tinanong niya, nasaan ang aking kaibigan, si Truett? Truett, kaibigan. Lamiel, Zantoni, at Tace ay nagulat. Sa isang instant, kakilakilabot na kinuha ang kanilang mga puso.
Matapos maalala ang sagradong kayamanan na ipinakita ni James, bigla silang natanto ng isang bagay at bumangon mula sa kanilang mga upuan sa takot. Ang kanilang mga titig kay James ay napuno ng pangamba. Bumalik na siya, ang dreaded Dark Worlds Demon, ang target ng decree ng Tai Chi. Binago niya ang kanyang hitsura, itinago ang kanyang aura, at bumalik ng mas malakas kaysa dati. Maaari lamang nitong ipahayag ang simula ng isang nakakatakot na dugo, o kahit na sakuna, sa loob ng mga mundo ng Genesis. Hindi nila naisip na ang unang tatlo na mahulog sa ilalim ng kanyang mga kamay ay ang kanilang mga puwersa. Hinawakan ni Lamiel ang kanyang mga kamay, at sinabing, "Ako, hindi pa kami nakilala, at walang sama ng loob." Nagmamadali din si Taze, kung nais mong maghiganti, dapat mong hanapin ang sekta ng Timaeus at sekta ni Yakiz. Ito ang kanilang mga Grand Patriarches na mayroon kang isang sama ng loob. Nagmamadali na sinabi ni Zantoni, "Kami ay hindi patas na parusahan. Hindi ito ang ginagawa namin, kaya bakit mo ito pinapagod?" Tinanong ni James si Damaniringly, "Tanungin mo pa ang isa pang oras. Nasaan si Truett?" Panipi. Ang tatlong nagpanik matapos na madama ang puot ni James. Sa susunod na sandali, naabot ni James at pinakawalan ang kanyang lakas ng Marcy Eyes, agad na hinawakan ang lalamunan. Nanlaki ang mga mata ni Taze at frantically waved ang kanyang kamay. Wala kaming alam." Nagpanik si Lamiel at nakipag-ugnay, na nagsasabing, "James. Habang nakikipag-away kami kay Truett, mayroon siyang kapangyarihan ng Turtle upang mapalakas ang kanyang lakas sa ranggo ng Quasi-Declan. Ito ay isang matinding labanan." Biglang nakipag-ugnay si Zantoni, "Maaaring magkaroon ako ng ilang pananaw sa bagay na ito." Mangyaring hayaang mauna si Taze, "James." Talagang clueless siya. Panipi. Sumimangot si James, pinakawalan. Sa pamamagitan ng isang tinek, si Taze ay gumuho sa lupa at hamina para sa paghinga. Ang kanyang mukha ay puno ng kakilakilabot na parang sandali na naabot niya ang mga pintuan ng impyerno. Matapos huminga ng malalim, nagbuntong hininga si Zetani, upang makipagkompetensya para sa pangangibabaw sa mundo ng Zindaros Genesis, ang Bagong Alliance, ang Jade Mora Empire, Skynet, Lucis Sect, Bihaterm Sect, at ang Solstice Alliance na nilikha ng sekta ng Sanctum ay nakikibahagi sa isang matinding labanan. Sa labanan na iyon, halos lahat ng mga powerhouse ay lumahok maliban sa mga Grand Patriarch, ang Celestial at Earthly Sage, at Yakiz. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6545. Zantoni ay tumingin kay James at sinabi, "Ang Solstice Alliance ay nagpadala kay Layla, Yancy, Rubella, Zitlali, at Truett, pati na rin ang 600 powerhouse sa rurok ng ranggo ng Euryswandeum sa labanan. Sa panig ng Bagong Alyansa, mayroon kaming 800 mga powerhouse sa ranggo ng Euryswandeum, na pinangunahan ni na Yuldra, Waldo, at ang tatlo sa amin." Panipi. Ang takot ay sumabog sa mga tampok ni Zantoni habang ipinaliwanag niya, ang labanan ay sakuna, na may mga bundok ng mga bangkay at dagat ng dugo. Ang magkabilang panig ay pinakawalan ang kanilang buong lakas, na nagmamaneho sa lahat ng nabubuhay na nilalang sa isang nabubulok na estado. Sa partikular, ang pagbuo ng pagkakaisa ni na Layla, Rubella, Zitlali, at Truett ay nagpahamak ng mga nagwawasak na pagkalugi sa ating alyansa. Sa isang pag-atake, higit sa 700 ng aming mga tropa sa Euryswandeum ranggo ng 9th Tribulations Peak. Naturally, ang aming mga alagad sa mas mababang ranggo ay nagdusa kahit na mga nasawi. Maliban sa akin at ni Waldo, ang iba ay malubhang nasugatan. Ang Bagong Alyansa ay halos malapit sa pagkawala ng labanan. Sa kritikal na sandali, dumating ang aming pampalakas. Gayunpaman, hindi ito mga powerhouse mula sa Bagong Alyansa. Sa halip, ito ay isang hukbo na pinamunuan ni Hetsema mula sa matuwid na alyansa. Sumimangot si James at tinanong, "Hetsema." Tumanggaw si Zetoni at kinumpirma, "Oo." Bumalik noon, siya na ang punong alagad ng Zachary. Nagpakita siya ng nakasisindak na lakas sa labanan na iyon. Sa sandaling siya ay kumilos, ang alliance ng Solstice, na naubos din, ay agad na nahulog sa isang kawalan at umatras. Gayunpaman, hinabol sila at pinatay.
Nakakaramdam na sila ay nasa masamang posisyon, ang mga powerhouse ng Solstice Alliance ay umatras sa lupain ng Forlat at ang 30 Grand Formation. Gayunman, si Truett ay nanatili upang masakop ang likuran para sa kanila. Sumimangot si James at tinanong, kaya sinasabi mo na si Truett ay nasa kamay ni Het Ezma? Sagot ni Zantoni, kung hindi siya sa kanya, dapat itong maging Zachary. Pagkatapos nito, ang mga miyembro ng aming alyansa ay malubhang nasugatan at simpleng walang kapangyarihan na naiwan upang makuha si Truett. Sa katunayan, si Lamiel ay nagkakasundo mula sa mga gilid, tumango. Kahit na ako ay malubhang nasugatan at walang malay sa oras na iyon, ang mga ulat ay nakumpirma na sa katunayan si Hetsema ang nanguna sa hukbo ng matuwid na alyansa at pinangunahan ang pagsakop sa mundo ng Zindaros Genesis. Sa huli, kinailangan ni Yakiz na dalhin ang bagay sa Tai Chi upang mabawi ang kontrol ng mundo ng Zindaros Genesis. Dahan-daang pinapalakpakan ni James ang kanyang mga kamao sa likuran niya. Si Hetsema, ang kanyang masungit na anak, ay naging madilim na pagliko mula nang sumali sa Zachary. Nagtataka si James kung gaano kabilas ang pagpapabuti ni Hetsema ng kanyang paglilinang. Siya ay bahagyang nagagalit tungkol sa paglabas ng kanyang taksil na anak na lalaki sa madilim na mundo, na hindi sinasadyang nagdudulot ng kalamidad at nagdudulot ng pagdurusa sa kanyang mga kaibigan. Ang pagmamasid sa somber na mukha ni James, Lamiel, Taze, at Zantoni ay nagpalitan ng hindi mapakali na sulyap. Hindi rin sila sigurado kung paano ang nakamamanghang nilalang na nabibigatan ng mga kaguluhan sa dugo at walang hanggan na puot ay parurusahan sila at ang kani-kanilang mga sekta. Matapos ang isang matagal na katahimikan, ang tinig ni James ay pinutol ang pag-igting tulad ng yelo. Ngayon alam mong tatlo ang tungkol sa aking pagkakakilanlan, ano ang iminumungkahi mo na gawin ko sa iyo? Ang tatlo ay malinaw na nagulat sa kanyang mga salita. Bumantong hininga si Zantoni. Wala sa amin ang inaasahan na baguhin mo ang iyong hitsura, itago ang iyong aura, at bumalik sa mga mundo ng Genesis. Sigurado ako na si Tai Chi ay hindi rin mahulaan nito. Ang kalungkutan ay sumiklab sa kanyang mukha, habang nagpapatuloy siya, na nagsasabing, dahil alam namin ang iyong pagkakakilanlan, natural lamang na tinanggal mo kami upang maiwasan ang karagdagang mga komplikasyon. Nagpalitan sina Lamiel at Taze ng mga nakakagulat na sulyap. Si Zantoni, nabantog sa kanyang karunungan, ay biglang gumawa ng isang tila hindi marunong na pahayag. Paano iminumungkahi ng sino man na papatayin? Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 6546. James ay tumingin kay Zantoni ng higit pa bago ilipat ang kanyang tingin sa iba pang dalawa. Nanginginig sina Lamiel at Taze, mabilis na ibinababa ang kanilang mga ulo. Sa pamamagitan ng mga mata, tinanong ni James, takot ba kayong dalawa? Natagpuan nila ang kanyang tanong na walang katotohanan. Pagkatapos ng lahat, sino ang maaaring tumanggap ng kamatayan ng madali? Bukod dito, sila ay mga numero na may mga iginagalang na posisyon at gaganapin ang makabuluhang awtoridad. Ang kanilang mga isipan ay naulap sa pamamagitan ng hangarin ng kapangyarihan at tiniyak na palawigan ang kanilang buhay ng walang hanggan upang magpakasawa sa kanilang kapangyarihan. Sa susunod na sandali, itinaas ni James ang kanyang kamay at nakasisindak na sumpa ng magic na nakapaloob sa dalawa. Sa ilalim ng belo ng mga makukulay na inskripsyon, sina Lamiel at Taze ay sumigaw ng sabay-sabay at gumuho sa lupa, na naghihirap. Pinanood ni Zantoni ang lahat na nagbukas sa takot. Matapos ang naramdaman tulad ng isang kawalang hanggan, ang inscription ng sumpa sa dalawang kalalakihan na ganap na nalubog sa kanilang mga katawan. Nakaupo sila sa lupa, nalubog sa pawis, at humihingal sa paghinga. Dapat mong bilangin ang iyong sarili na maswerte para sa pagpapalaki ng mga disenteng bata, malamig na sinabi ni James habang sinisiyasat niya ang pares. Kung hindi man, sa halip na pagmumura sa iyo, maiiwasan ko ang iyong mga kaluluwa. Panipi. Sina Lamiel at Taze, na sinumpa, ay ipinikit ang kanilang mga mata sa kawalan ng pag-asa. Samantala, mabilis na yumoko si Zantoni at hinawakan ang kanyang mga kamay ng magalang kay James. Mahinahon na sinabi ni James, mayroon ka na ngayong desisyon na gawin. Alinmang isumite sa akin, o tinanggal ko ang iyong mga base sa paglilinang at burahin ang iyong mga alaala. Ililinis ko ang iyong buhay para sa kapakanan ng iyong mga anak. Panipi. Nakaharap sa ultimatum na ito,
Ang trio ay nagpalitan ng mapait na sulyap. Sa kanila, wala silang pagpipilian. Hindi madaling maabot ang mga mataas na base ng paglilinang. Matapos mag-isip ng ilang sandali, tinitigan ni Zantoni si James at tinanong, ano ang magiging sa aming mga sekta? Maaari mo bang sabihin sa amin ang katotohanan? Hindi ko alam. Marahil ay lalakas sila, o marahil ay mapupuksa sila. Ang mga mata ni Lamiel at Taze ay biglang lumabo, ipinikit ang kanilang mga mata sa pagkabigo. Si Zantoni, sa kabilang banda, ay nagtataas ng ulo at tumawa. Binuksan ni Lamiel at Taze ang kanilang mga mata, tinitigan siya na parang hindi siya mabaliw. Si Zantoni ay nanginginig ang kanyang balabal at lumuhad kay James. Ang Tempestara ay handang magsumite sa iyo. Mula ngayon, kami ay nasa parehong bangka at hindi ka kailanman ipagkanulo. Handa akong mag-sign isang kontrata ng kaluluwa upang patunayan ang aking salita. Inalog niya ang kanyang kamay at isang kontrata sa kaluluwa ang lumitaw sa harap ni James. Agad na nagulat sina Lamiel at Taze. Hindi nila inaasahan na si Zantoni ay may trick sa pag-sign ng isang kontrata sa kaluluwa ng hindi malinaw na sagot ni James. Hindi pinansin ni Zantoni ang nagulat na hitsura ng dalawang tao at same time na tumango kay James. Hindi nagpakita si James ng anumang pagpapanggap, inunat niya ang kanyang kamay at sinaktan ang kontrata ng kaluluwa sa mga kapangyarihan. Sa pamamagitan ng isang ilaw ng ilaw, naganap ang kontrata. Si Lamiel at Taze ay nagmamadali na lumuhad at ipinahayag ang kanilang katapatan kay James. Gayunpaman, ayaw nilang pumunta sa saklaw ng Zantoni. Bumantong hininga si James, sige. Ang tatlo sa iyo ay pansamantalang makakatulong sa iyong mga anak na husayin ang iyong kani-kanilang puwersa. Natatakot ako na kakailanganin nilang umasa sa iyo ng tatlo upang patatagin ang kanilang prestihiyo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6547. James ay iginiit ng mahigpit na may isang hangin na hindi mapag-aalinlanganan na awtoridad, tulad ng para sa malawak na lugar sa panig na ito ng tulay ng kalangitan, maaari kang maglipat ng walang hadlang. Gayunpaman, ang iyong kani-kanilang puwersa ay dapat pumili ng isang lugar upang manirahan upang maiwasan ang mga salungatan sa hinaharap. Dapat ko ring bigyang diin na ang iyong mga puwersa ay pinapayagan na magkaroon ng mga kompetisyon. Gayunpaman, ang panloob na pagtatalo ay mahigpit na ipinagbabawal. Pagkatapos ng lahat, mayroon kaming mas malaking kalaban sa hinaharap. Tungkol sa inyong tatlo, ngumiti ng mahina si James nang bigla niyang itinaas ang kanyang kamay. Ang isang timpla ng itim at puting enerhiya ay lumitaw mula sa kanila ng sabay-sabay at ang kanilang mga lakas ay iginuhit ni James. Nadama ng trio ang kanilang mga base sa paglilinang na agad na bumalik sa rurok ng ikasyam na pagdurusa ng Uriswandale Rango. Sa sandaling iyon, ang gulat ay sumabog sa kanilang mga mukha. Mahinahon na sinabi ni James, huwag kang mag-alala. Ginagawa ko ito para sa iyong sariling kabutihan. Ang rango ng Quasi-Declan ay isang pantasya lamang na Tai Chi na ginagamit upang manipulahin kayo. Tila nakakuha ka ng kapangyarihan ng Tai Chi, at ang iyong lakas ay tumaas. Gayunpaman, ang lakas na ito ay hindi iyong sarili. Ang Tai Chi ay nagpapahiram lamang sa kanyang lakas sa iyo at maibabalik ito anumang oras. Kung ayaw mong palayain ang bakas na ito ng kapangyarihan ng Tai Chi, hindi lamang maaantala ang iyong pag-unlad ng paglilinang, ngunit hindi mo rin maabot ang pagkonsumo ng Uriswandale Rango sa iyo. Hindi mo maabot ang rango ng Zeklan kahit na pinalayas ko ang mga gintong katawan para sa iyo tatlo. Nanlaki ang kanilang mga mata sa pagkabigla sa kanyang mga salita. Orihinal na, sila ay nakamamanghang mga powerhouse sa rurok ng ikasyam na pagdurusa ng Uriswandale. Ngayon, bahagyang mas malakas lamang sila kaysa sa rango. Sa teoryang ito, kailangan nilang makabisado ang kapangyarihang pangkasaysayan upang makamit ang rango ng Quasi-Declan. Gayunpaman, pagkatapos ng pagsusumit sa ilalim ng Tai Chi, binigyan sila ng ilang mga kapangyarihan at mahimalang naabot nila ang rango ng Quasi-Declan. Bukod dito, itinuro sila tungkol sa una hanggang sa ikasyam na rango ng Quasi-Declan. Mula sa simula, natagpuan nila ito sa halip na kaduda-dadang. Sila ay orihinal na malakas na mga lalaki sa rurok ng siyam na pagdurusa ng orihinal na dakilang langit, ngunit mas malakas sila kaysa sa kasalukuyang nasa rurok ng siyam na pagdurusa.
Ito ay nangangahulugan na ang isa ay dapat na pinagkadalubhasaan ang isang bakas ng kapangyarihan ng Hanyuan bago ang isang tao ay maaaring tunay na pumasok sa semi-hakbang na poste. Gayunpaman, matapos silang sumailalim sa utos ni Tai Chi, ginantimpalaan sila ng kaunting kapangyarihan ni Tai Chi para sa kanilang karapat-dapat na serbisyo, kaya napilitan silang maabot ang tinatawag na kalahating hakbang na poste, at gumawa din sila ng isang bagay mula sa una hanggang sa ika-9 na antas. Hindi mahalaga kung ano ang naisip nila, hindi maaasahan. Nang marinig ang mga salita ni James, isang bigla ang pagsasakatuparan sa kanila. Tiyak na si Tai Chi ay tuso. Ang bawat gantimpala na natanggap ko ay alinman sa isang elixir o ilang mga kapangyarihan. Kaya't ito ay isang plano na samantalahin kami, sabi ni Taze. Si Lamiel ay sumigaw, alam ko ito. Kung si Tai Chi ay tunay na nais na itaas ang aming mga ranggo ng paglilinang at palakasin ang aming lakas, bakit niya gagamitin ang mga hindi tuwirang pamamaraan? Nakatitig si Zantoni kay James at tinanong, nabanggit mo na makapag-cast ng mga gintong katawan upang matulungan kaming makapasok sa ranggo ng Zexlan ngayon, di ba? Nang marinig ang pagtatanong ni Zantoni, ang mga mata ni Lamiel at Taze ay nag-iwas sa biglaang kaguluhan. Ang pagiging astig ni Zantoni sa pagtukoy ng mga pangunahing detalye ay kahanga-hanga, isang katotohanan na humihiling ng isang magaan na ngiti mula kay James. Ito ay nakasalalay sa iyong kapalaran at kapalaran. Kung sapat na ang mga materyales, maaari ko talagang likhain ang mga gintong katawan para sa iyo tatlo. Ang mahalagang kadahilanan ay nakasalalay sa iyong kakayahang maabot ang pagkumpleto ng Years One Dayong ranggo ng 9 na kapigatian. Pagkatapos lamang magkakaroon ka ng mga kwalipikasyon upang maabot ang ranggo ng Declan. Ipinaliwanag ni James, pagkatapos ay umalis. Si Taze, Zantoni, at Lamiel ay naiwan. Tiningnan ni Lamiel si Zantoni at tinanong, ano ang pinagkakatiwalaan mo sa kanya nang labis na pumirma ka ng isang kontrata sa kaluluwa? Sa katunayan, hindi ba sa palagay mo ay walang ingat ka? Taze chimed in, ayang Zantoni. Hinaplos ni Zantoni ang kanyang balbas at chuckled, kung siya ay nagpinta lamang ng isang hindi kapani-paniwalang senaryo para sa amin, mag-aalinlangan ako. Matapos sagutin ang kanilang mga katanungan, tumalikod si Zantoni at lumakad palayo. Nadama ni Taze at Lamiel ang kanilang mga labi sa kompletong pagkalito, pakiramdam na parang hindi nila nakuha ang isang mahusay na pagkakataon at walang pagkakataon na ikinalulungkot ito. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 6548. Pagkatapos ng Matias, Princess Lumia, at Wera ay nakuha ang kani-kanilang mga kayamanan ng kani-kanilang sekta, mabilis nilang naayos ang kanilang mga puwersa sa loob ng lugar na naghihiwalay sa kanila mula sa salitang Genesis, sa tulong ng kanilang mga ama. Ang mga hayop na lumilipad na nagtipon sa panig ni Yuka ay nanirahan din sa mundo ng Kuniyant Genesis. Samantala, tumayo si James sa itaas ng Skybridge. Sa kanyang mga kamay sa likuran ng kanyang likuran, tumingin siya sa mga mundo ng Genesis, bahagyang nabigo. Nagdulot na siya ng napakalaking kaguluhan, ngunit hindi nagreaksyon si Tai Chi. Kahit na pinipigilan siya ni Nayagor at Herodias, marami pa rin siyang iba pang mga pangunahing puwersa sa ilalim ng kanyang utos. Gayunpaman, sa ilang kadahilanan, hindi ipinakita ang Zachary, Gladwin, Hetsema, at Yakiz. Ang kanyang Skybridge ay pinutol ang pinakamahalaga at madiskarteng lokasyon ng Genesis upang i-connecta ang madilim na mundo, Skynet, at lupain ng Forlat. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang hindi kanais-nais na sitwasyon para sa mga puwersa ni Tai Chi. Sa katunayan, ang kanyang pagkilos ay maaaring naghiwalay sa iba't ibang mga puwersa sa tatlong paksayon. Nagtataka si James kung nakakuha ba sila ng pananaw sa kanyang plano. Sa sandaling iyon, lumapit sa kanya sina Jacopo at Zaint at pagkatapos ay itinapon ang isang nilalang na natatakpan ng dugo sa kanyang paanan. Sorry. Mali ako. Hindi ko na ulit ito gagawin. Mga seniors, mangyaring patawarin mo ako. Wow! Sumimangot si James matapos marinig ang mga pag-aalsa ng lalaki. Sinipa siya ni Zaint at galit na sinabi, ay shut up o tatalunan kita muli. Agad na natahimik ang nilalang ngunit pinanatili ang kotoang kay James. Si Jacopo ay sumigaw, ang marangal na batang master ng sekta ng Yakiz ay walang pag-iikot. Ikaw ay isang kahihiyan sa iyong ama. Panipi,
Ang nilalang ay hindi naglakas loob na tumanggi. Pinapanatili niya ang kotoang, at ang kanyang mga pag-iyak ay naging malambot na mga whimpers. Tiningnan ni James ang nilalang sa kanyang paanan, na humihingi ng awa. Ito ay walang iba kundi ang anak ni Yakiz na si Nando, na kinokontrol niya sa magic ng sumpa dati. Nagulat siya na nakaligtas si Nando sa mga pagpapahirap ni Zachary at pinamamahalaang mapabuti ang kanyang ranggo ng paglilinang pagkatapos ng lahat ng oras na ito. Tiningnan ni Jacopo si James at tinanong, ano ang dapat nating gawin sa duwag na ito, si Sir Befren. Sinabi ni Zane, ang kanyang pangatlong ranggo ng Quasi-Declan ay para lamang ipakita. Hindi man lang siya maglakas loob na lumaban. Basura siya. Mahinahon na ngumiti si James at sinabing, sa palagay mo ba ay katulad mo ang dalawang matapang na mandirigma na pumapatay para sa libangan? Ibinaba ni na Jacopo at Zane ang kanilang mga ulo sa kahihiyan. Ngumiti si James at sinabing, si Nando ay isang pacifist, at napakamakatwiran. Ang mga kapatid ay nai-render na hindi nagsasalita. Bumantong hininga si James. Tumayo ka. Dahan-daang itinaas ni Nando ang kanyang ulo, na inihayag ang kanyang natakot na ekspresyon. Ang kanyang mukha ay natakpan ng dugo, at siya ay mukhang hindi kapani-pani walang pagod. Kinutya ni Jacopo, hiniling niya sa iyo na tumayo. Madali na tumayo si Nando at yumoko kay James. Kayong dalawa ay tinanggal sa ngayon. Iniwan ni James ang kanyang kamay. Nagpalitan sina Zane at Jacopo sa bawat isa, pagkatapos ay kaliwa. Bumalik si James kay Nando at sinabing, paumanhin tungkol doon. Ang dalawang bata ay medyo ignorante. Pinilit ni Nando ang isang ngiti at sinabi ng frantically, hindi pa ako pumatay ng isang madilim na nauna, at palaging magkaibigan na may isang malakas na figure ng madilim na mundo. Naintriga, tinanong ni James, o talaga? Sino ang nakilala mo? Nagmamadali sumagot si Nando, ang kanyang pangalan ay 49. Malaki ang naitulong ko sa kanya sa nakaraan, at itinuturing kaming matalik na kaibigan. Kaya't mangyaring huwag patayin o pahirapan ako. Ang aking ama ang dapat mong hahanapin. Siyempre, kung pinahihintulutan mo ako, masisira ko ang aking relasyon sa aking ama at hindi na siya muling makipag-ugnay sa kanya. Nag-shock si James sa kanyang mga salita. Agad na sinabi ni Nando, ang kanyang tinig ay bahagyang nanginginig mula sa takot. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Ako, maaari akong mag-sign ng isang kontrata sa kaluluwa ngayon. Inalis ni James ang kanyang kamay upang matakpan siya. Pagkatapos, sinabi niya, isapat na iyon. Narito ka na sa panganib, ngunit ang iyong ama ay walang ginagawa tungkol dito. Hindi siya mabuti, panipi. Ibinaba ni Nando ang kanyang ulo at sinabi ng bigo, maaaring maging abala siya sa messenger ni Taichi. Sumimangot si James at tinanong, ang messenger ni Taichi. Maging detalyado, panipi. Natigilan si Nando sa ilang sandali, pagkatapos ay mabilis na itinaas ang kanyang ulo at ipinaliwanag, dapat mong hindi alam. Kahit na ang aking ama ay ang sekta ng Yakiz at pinuno ng New Alliance, wala siyang ganap na sabihin sa paggawa ng mga pagpapasya. Ang messenger ni Taichi ay ang tumatawag sa mga pag-shot. Nagtanong si James, sino ang messenger ng Taichi? Ipinaliwanag ni Nando, malakas ang mga messenger ng Taichi. Pangunahin nila ang iba't ibang mga puwersa sa loob ng mundo ng Genesis, at namamahala din sa pamamahagi ng mga gantimpala at pagbibigay ng mga parusa. Panipi. Nag-squint si James at tinanong, ang mga messenger ba ni Taichi ay nasa matuwid na alyansa? Tumanggaw si Nando at sumagot, syempre. Nagpadala si Taichi ng dalawa sa kanila. Ang isa ay nasa bagong alyansa, at ang isa pa ay nasa matuwid na alyansa. Mabuti, ngumiti si James at tinanong, nais mo bang makita muli ang iyong ama? Nagulat, nais ni Nando na muling magkawtaw. Gayunpaman, agad na ginambala siya ni James. Tiningnan siya ni James at sinabing, sagot ng totoo. Huwag kang magsinungaling sa akin. Sumagot si Nando, zero of course. Dadalhin kita sa kanya ngayon. Gusto kong makilala ang messenger ni Taichi. Hinawakan ni James ang braso ni Nando at nagmadali. Sigaw ni Nando, hindi ko sinusubukan na palayasin ka, Ginoo. Gayunpaman, ang messenger ni Taichi ay nasa ranggo ng Zexlan. Kapag pumunta ka doon, baka mamatay ka. Kung wala siya sa ranggo ng Zexlan, hindi ito maaabala na kumilos.
Matapos magsalita si James, hinawakan niya si Nando at tumalon sa hangin. Matapos ihagis ang hakbang sa Terrace Astride, nawala sila sa pagbuo ng Skybridge. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6549. Sa Divine Genesis World, sa loob ng pangunahing bulwagan ng punong himpilan ng New Alliance, isang figure na nakabalot sa misteryo, na tinakpan sa isang swirling na pinaghalong itim at puting aura, naupo sa magkalat na gintong trono ng Yokis. Gayunpaman, ang kanyang visage ay nanatiling nakatago mula sa pagtingin. Samantala, may mga tagamasid mula sa mga panlabas na realidad na nakasaksi sa paningin na ito, walang alinlangan na magulat sila. Ang pinuno ng New Alliance, ang revered master ng Yokis sect, isang tao na nagtataglay ng napakalaking awtoridad sa mga mundo ng Genesis at ang kapangyarihan upang matukoy ang mga patutunguhan ng hindi mabilang na nilalang, ay nabawasan sa naturang estado ng pagsumit ng abject. Matapos ang isang sandali ng katahimikan, sinabi ng mahiwagang figure, sa iyong puso, na may malaking kabuluhan, ang iyong anak o Tai Chi. Agad na dumiretso si Yokis sa kakilakilabot na kumakalat sa kanyang mukha. Natigil siya, iyon ay isang hindi patas na paghahambing, Ginoo. Ang messenger ni Tai Chi ay nagretort, humihingi ako ng pagkakaiba. Sa palagay ko ay kulang ka sa lakas ng loob na magsalita ng katotohanan. Ang mga labi ni Yokis ay kumalas, at siya ay nagkautod ng walang tigil bilang tugon. Ang messenger ni Tai Chi ay tumaas sa kanyang mga paa na may isang utos na nag-uutos at sinabing, ito ay isang kakaibang kababalaghan at isang tulay. Duda ako na mayroong sino man sa mga mundo ng Genesis na may kakayahang pukawin ang anumang mga bagyo. Kudlit panipi. Habang bumaba ang envoy ng Tai Chi sa hagdan na may mga sadyang hakbang, si Yokis ay nanatiling nakaluhod, na natupok ng pagkabalisa. Gayunpaman, kulang siya ng lakas ng loob na magsalita laban sa kanya. Nasabi na niya kung ano ang kailangang sabihin, habang hindi niya gaanong pakialam ang tungkol sa Zantoni, Lamiel, at Tasty Fates, pinangalagaan niya ang buhay ng kanyang anak. Sa sandaling iyon, ang Sanctum Genesis World at Zindaros Genesis World ay nakapaloob sa isang hindi kilalang at hindi maiiwasang hadlang. Ang kanyang Zen ay hindi maaaring tumagos, iniwan siyang walang kabuluhan tungkol sa sitwasyon sa kabilang linya. Sa una, mayroon siyang mga saloobin tungkol sa nangunguna sa ilang mga powerhouse mula sa bagong alyansa upang suriin ang sitwasyon. Gayunpaman, nagpakita ang messenger ni Tai Chi at pinigilan siya. Ang kanyang pagtatangka na mga tuwiran sa messenger ng Tai Chi ay walang saysay. Ang messenger ng Tai Chi ay masidi at tumanggi na aliwin ang anumang mga pananaw na hindi samasang-ayon. Kahit na hanggang ngayon, hindi maisip ni Yokis ang kanyang tunay na hangarin. Bumangon ka. Anuman, ikaw pa rin ang isang taong may mataas na nakatayo at lubos na pinapaboran ng Tai Chi. Kung makikita ka ng iyong mga subordinate na ganito, ano ang iisipin nila? Hinimok ng messenger ng Tai Chi, na tinapik si Yokis sa balikat. Si Yokis ay nanatiling nakaluhod, at sinabi ng mapait, mangyaring payagan akong makipagsapalaran upang mag-imbestiga ng nag-iisa. Ang hinahanap ko lang ay iligtas ang aking anak. Hindi ako makikialam sa iba. Ang messenger ni Tai Chi ay nagreprimanded, napabaya ka. Sa palagay mo ba ay makakapamamahala ka sa mga mundo ng Genesis na may lamang pang siyam na ranggo ng Quasi-Declan? Huwag kalimutan, ang madilim na demonyo ay nakagugulo pa rin sa loob. Sinasabi mo bang responsable siya para sa Skybridge at ang kakaibang kababalaghan? Nanlaki ang mga mata ni Yokis. Bumantong hininga ang messenger ni Tai Chi, ang madilim na langit na demonyo ay tuso at mga lurks sa kadiliman. Nang siya ay huling lumitaw sa mga mundo ng Genesis, kinain niya ang hindi mabilang na mga powerhouse. Bagaman sinubukan ng aking pangunahing sarili na patayin siya, pinamamahalaang pa rin niya na makatakas at patuloy na lumalakas. Panipi. Ang messenger ni Tai Chi ay sumulyap kay Yokis at sinabing, pinipigilan kita dahil nag-aalala ako tungkol sa iyong kaligtasan. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang aking pangunahing sarili ay hindi nalaman ang buong saklaw ng sitwasyon. Gayunpaman, panigurado, ang aking mga tagapag-alaga ay nasa paraan na upang mag-imbestiga. Babalik sila ng balita sa lalong madaling panahon. Sa kanilang lakas, maaari kang matiyak. Napabuntong hininga si Yokis, at mabilis na bumangon sa kanyang mga paa,
na nagsasabing, "Salamat." Ipinahayag ng messenger ni Taichi, "Kung ito talaga ang madilim na langit na landas, hindi ko siya papayag na mawala sa oras na ito. Siya ay isang kamangha-manghang magandang babae. Kung makukuha ko siya, gagawa siya para sa isang mahusay na kasosyo sa paglilinang." Matapos ang kanyang pangungusap, isang nag-uutos na tinig ay nagmula sa labas ng bulwagan. "Sino sa palagay mo?" Ang messenger ng Taichi at Yakiz ay nagulat sa biglaang pagkagambala. Lumingon sila sa pasukan at nakita ang isang figure na nakakasakit sa bulwagan. Sa pamamagitan ng isang malakas na tinak, ang isang tao na may balabal ng dugo, na natatakpan ng dugo, ay itinapon sa lupa. Tamang tagapangalaga ng Taichi. Ang ekspresyon ni Yakiz ay nagbago ng malaki. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6550. Taichi's messenger ay pumalakpak sa kanyang mga kamao. How posible ba ito? Ang aking tamang tagapag-alaga ay nasa pangalawang ranggo ng Zeklan. Paano ito? Tumahimik siya, hindi na makapagpatuloy pagkatapos makita kung ano ang susunod na hindi nabuksan. Ang gwapong lalaki na nagpakita ng hindi inaasahan ay naglalakad papunta sa kanya na may isang naputol na ulo. Bagaman kalmado ang aura ng lalaki, at hindi rin siya naglabas ng anumang makapangyarihang puwersa, mayroon siyang isang kakilakilabot na mapang-api at labis na hangin tungkol sa kanya. Sigaw ni Yakiz, "Paano ka?" Bago matapos si Yakiz, ginambala siya ng messenger ni Taichi ng isang alon ng isang kamay. Nakatitig sa gwapong lalaki na naglalakad papunta sa kanila, sinubukan ng messenger ni Taichi na i-mask ang pagkabalisa sa kanyang puso. Nakilala na niya ang pinutol na ulo bilang kaliwang tagapag-alaga, na ipinadala niya upang mag-imbestiga. Hindi siya naniniwala na ang kanyang kanang tagapag-alaga ay binugbog sa isang pool, samantalang ang kanyang kaliwang tagapag-alaga ay pinugutan ng ulo. Ang nanginginig sa kanya ay hindi niya makita sa pamamagitan ng ranggo ng paglilinang ng mahiwagang tao kahit na siya ay nasa ika-4 na ranggo ng Zeklan. Ang lalaki ay tumigil sa kanyang mga truck na halos mas mababa sa 10 metro ang layo mula sa messenger ng Taichi at Yakiz. Itinapon niya ang madugong ulo. Sa pamamagitan ng isang tinek, nahulog ito sa lupa at gamulong sa mga paa ng messenger ng Taichi at Yakiz. Bulalas ni Yakiz, "Iyon ang kaliwang tagapag-alaga ng Taichi. Paano mo siya pinapatay? Mawawala ko ang iyong kaluluwa ngayon." Nang makita si Yakiz ay nagmamadali ng galit, ang gwapong tao ay kumalas lamang sa kanyang kamay. Sa susunod na sandali, lumitaw si Nando at hinawakan ng leeg. Agad na huminto si Yakiz sa kanyang mga truck, nang matindi sa paningin. "Iyon ay, anak ko. Ikaw, hayaan mo siya, o kung hindi man ay maiiwasan kita." Ang lalaki ay nanatiling walang malasakit kay Yakiz na parang tinitingnan niya ang isang tanga. Ang binata ay walang iba kundi si James, na nagbago ng kanyang hitsura at nakatago ang kanyang aura. Ang kanyang orihinal na plano ay upang maibalik agad si Nando upang matugunan ang messenger ni Taichi. Gayunpaman, natitisad siya sa dalawang nilalang sa pangalawang ranggo ng Zeklan. Sa makatuwid, pinatay niya ang isa sa kanila at nakuha ang isa pa. Sa kanyang kasalukuyang lakas, ang mga miyembro ng bagong alyansa at ang kanilang pagbuo ay masyadong mahina. Nang makita si James na hindi namumulaklak, umungol si Yakiz tulad ng isang mabangis na hayop, hayaan siyang umalis sa pagkakataong ito, "Halimaw. Ikaw." Ginambala muli siya ng messenger ni Taichi. Nag-sneer si James, "Kung gumawa ka ng isa pang tunog, papatayin ko siya kaagad." Naramdaman ni Yakiz ang isang nanginginig sa kanyang gulugod. Bati niya ang kanyang kamay ng walang tigil at sinabing, "Huwag. Huwag mo siyang patayin. Kung mayroon man, ilabas mo ito. Huwag mong saktan ang aking anak." Hiniling ni James, lumuhad. Nagulat si Yakiz, at nagmadali na tindes ang messenger ni Taichi. Nang makita na hindi siya tumugon, pinigilan ni Yakiz ang kanyang galit at dahan-daang lumuhad. Tiningnan ni James ang messenger ni Taichi at hinimok, "Kumusta ka?" Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6551. Kinunan abak, ang Taichi messenger ay nakataas ang kanyang ulo. "Hindi ko maramdaman ang iyong ranggo ng paglilinang. Dapat kang maging isang powerhouse sa itaas ng ika-4 na ranggo ng Zeklan." Gayunpaman,
Ang mundo ng Genesis na ito ay walang powerhouse sa ranggo ng Zeklan. Kaya, dapat ka mula sa Zymergy. Dumating ka rito nang walang pahintulot ni Tai Chi. Sumalungat ka sa batas ni Tai Chi. Panipi. Tandang padamdam. Ang malakas na tunog ay biglaang. Binaril ni James ang isang sinag ng tatlong kulay na kapangyarihan na binubuo ng kulay abo, itim at puti. Agad na tinamaan ng kapangyarihan ang messenger ng Tai Chi. Kasunod ng isang malakas na pag-crash, ang Tai Chi messenger ay bumangga sa dingding. Siya ay naglabas ng isang bibig ng dugo. Nabigla siya. Natigilan ang kabanalan ni Yakiz. Hindi siya makapaniwala na ang kataas-taasang Tai Chi messenger na nagdomineered sa mundo ng Genesis ay haharapin ang pagdurusa na ito. Sino ang mahiwaga at cool na nasa gitna na buhay na buhay? Bakit ang lakas ng kanyang lakas? Ang batas ng Tai Chi. Hindi nasisiyahan si James, wala iyon sa harap ko. Pumunta rito. Panipi. Ang mukha ng Tai Chi messenger ay twitched. Pinaikit niya ang kanyang dibdib at tinanong, anong kapangyarihan ang ginamit mo? Bakit hindi ko pa ito nakita? Hindi ka ba makikinig sa aking order? Itinaas ni James ang kanyang kamay. Nang makita iyon, tumawa si James. Nagpapadala ba si Yairia ng tanga dito? Ang messenger ng Tai Chi ay mapagkunwari na mga sandali na ang nakakaraan. Bakit siya duwag ngayon? Naisip niya. Hindi inaasahan ni James na magkaroon ng ganitong saloobin ang Tai Chi messenger. Hindi niya alam kung dapat niyang patayin ang huli. Nagmamadali, ang messenger ng Tai Chi ay yumuko kay James. Maaari ko bang malaman kung sino ka? Kung nasaktan kita, patawarin mo ako. Paano kung ayaw kong patawarin ka? Tanong ni James. Ang messenger ng Tai Chi ay nakuha. Ikaw. Tungkol sa kung sino ako, hinawakan ni James ang dulo ng kanyang ilong. Hayaan mo akong ilagay ito sa ganitong paraan. Kahit na nakikita ako ng iyong Panginoon, kailangan niyang talakayin ako ng magalang. Panipi. Kaagad, galit ang messenger ng Tai Chi. Paano maglakas loob? Gaano ka manggahas na sumigaw sa harap ko? Pinutol siya ni James sa damaneringly. Sabihin mo sa akin, paano mo nais mamatay? Ang Tai Chi messenger ay humagulgol sa kanyang mga ngipin at umungol. Ako ay isang messenger na ipinadala ni Sir Tai Chi. Kahit na sino ka, wala kang karapatang parusahan ako bago niya matapos ang kanyang mga salita, namula si James ng kanyang mga mata at naaktibo ang kaguluhan sa yinya. Dalawang sinag ng itim na ilaw ang nagpigil sa messenger ng Tai Chi. Kasabay nito, ang kanyang bola ng enerhiya ng kaluluwa ay kinuha. Matapos mapanatili ang kanyang kaluluwa, si James ay ngumiti ng makahulugan. Ang Tai Chi messenger ay nagmula sa 27 langit at isa sa 5 mahusay na mga alagad ng Tai Chi. Nasa ika-4 na ranggo ng Zeklan. Hindi nakakagulat na protektado siya ni Tai Chi. Bagaman ang Tai Chi messenger ay tao, masama siya. Gumamit siya ng maraming batang babaeng nabubuhay na nilalang ng mundo ng Genesis upang may sigawa ang dalawahang paglilinang at sumipsip ng kanilang mga kaluluwa. Pagkatapos, pinino niya ang mga babaeng nabubuhay na nilalang sa mga elixir upang gantimpalaan ang mga nabubuhay na nilalang na nag-ambag sa mundo ng Genesis. Walang mga patakaran o etika. Wala siyang mga limitasyon. Nakatayo sa gilid, ang kabanalan ni Yakiz ay nabigla nang makita ang eksena. Hindi mahalaga kung sino ka, hindi ka dapat. Ikaw ang pinuno ng bagong alyansa. Bigla, pinutol siya ni James. Ikaw ay isang generational powerhouse. Pinamunuan mo ang isang bahagi ng mundo ng Genesis. Ngunit para sa posisyon ng pinuno ng bagong alyansa, hindi ka nag-atubiling tulungan ang mabaliw na messenger ng Tai Chi na pumatay ng maraming batang babaeng nabubuhay na nilalang ng mundo ng Genesis. Panipi. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 6552. Sa katunayan, hinayaan mo ang iyong mga asawa at asawa na magsagawa ng dalawahang paglilinang sesya. Sobrang serval mo. Nawala mo ang iyong budi, sabi ni James. Nanlaki ang mga mata ni Yakiz. Ito ay tulad ng isang bolt sa labas ng asol. Tanging siya at ang messenger ng Tai Chi ang nakakaalam tungkol sa mga masasamang bagay na ito. Paano nalaman ng taong iyon ang tungkol dito? Alam ba talaga niya kung paano sumipsip ng mga kaluluwa at magbasa ng isip? Gayunman, sa susunod na segundo, si James ay sumigaw sa messenger ng Tai Chi, na pinigilan, at sinabing,
Yamang nagawa mo ang napakaraming masasamang gawa, kukunin kita. Kapag iniisip ko kung paano ka papatayin, gagawa ako ng desisyon. Pagkatapos, itinulak niya ang kanyang palad. Kaagad, ang isang nakasisindak na tatlong kulay na kapangyarihan ng kulay abo, itim at puti ay sumulpat sa messenger ng Tai Chi. Habang ang messenger ng Tai Chi ay umiiyak sa sakit, siya ay selyadong. Nang makita iyon, ang kabanalan ni Yakiz ay labis na nagulat na mabilis niyang kumatok ang kanyang ulo sa lupa. Natatakot siya na gagawin ito ni James. Pagkatapos ng lahat, nahuhumaling pa rin siya sa kanyang kasalukuyang katayuan at kapangyarihan. Ang paglalagay ng kamatayan, kahit na ang pagbubuklod ay isang sakuna sa kanya. Matapos ay silang ang messenger ng Tai Chi, tiningnan ni James ang kabanalan ni Yakiz. Sa palagay mo ba ay makukuha mo ang lahat sa pamamagitan ng paghahatid ng Tai Chi? Nang marinig iyon ni Yakiz, itinaas niya ang kanyang ulo. Sir, payo mo ako. Wala akong payo para sa iyo. Sinabi ni James, tatanungin kita ng isang bagay. Nasaan si Truett? Sa pagbanggit ni Truett, namangha ang kabanalan ni Yakiz. Nandito ka ba para sa Truett? Nagagalit si James. Naisip niya na ang kabanalan ni Yakiz ay masyadong nakakainis. Namula muli ang kanyang mga mata. Ang Chaos Yin-Yang Eyes ay agad na binaril ang dalawang sinag ng ilaw. Ang kaluluwa ni Yakiz Holiness ay tinawag. Isang paghahanap ay isinasagawa. Sa kasamaang palad, pagkatapos maghanap ng memorya ng kabanalan ng Yakiz, wala namang nakita si James tungkol sa kinaroroonan ni Truett. Gayunpaman, mayroon siyang bagong pagtuklas. Tiningnan ni James ang dalawang maliliit na bola ng enerhiya ng kaluluwa, at ang kanyang ekspresyon ay nagdilim. Anong pamamaraan ang ginamit ni Hetsema upang patayin ang mga ito? Lahat ng mga ito ay nawasak. Sa kabutihang palad, ang kanilang mga kaluluwa ay espesyal. Kaya, maaari pa rin silang mag-reincarnate. Target ito ni Yakiz Holiness. Iyon ang dahilan kung bakit nakolekta niya ang kanilang mga kaluluwa. Nais niyang ibigay ito sa messenger ng Tai Chi kapag tama ang oras. Sa kaisipang iyon, sinabi ni James kay Lizzie, bigyan mo muna ang kanilang mga kaluluwa. Mangyaring sustansya sila. Pagdating namin sa lupain ng Forlat, itatapon ko ulit ang kanilang mga katawan. Panipi. Tumanggo si Lizzie at sinabing, hindi mo ba napagpasyahan kung ano ang gagawin sa kanilang dalawa? Bumantong hininga si James at tumanggo. Sa una, pinaplano kong patayin lamang sila. Ngunit patuloy kong naramdaman na ito ay isang pagkawala. Nakukuha ko ito, sabi ni Lizzie, sa palagay mo na kapag pinapatay ang kabanalan ni Yakiz, ang mga puwersa ng bagong alyansa ay magiging kaguluhan. Kung gayon, ang matuwid na alyansa ay makikinabang dito. Sa ganoong paraan, maaaring samantalahin ni Zachary at Gladwin ang sitwasyon. Panipi. Tumugon si James, oo. Ngayon ang mundo ng Genesis ay may tatlong pangunahing puwersa. Kahit na alam ni Tai Chi ang tungkol dito, hindi niya lalabag ang batas ng mga landas. Sa kasalukuyan, kailangan ko ng oras. Kailangan ko pa ring makahanap ng sapat na mga materyales upang lumikha ng isang kakaibang puwang na katulad ng 30 Grand Formation at ang Forlat Land. Kung hindi, ang aming mga pagsisikap ay mag-aaksaya. Patayin ang isa at masindak ang isa noon. Sinabi ni Lizzie, nakita ko ngayon ang kaluluwa ng kabanalan ng Yakiz. Siya ay ambisyoso at may malakas na pagnanais para sa kapangyarihan. Hindi sa palagay ko handa siyang maging alipin para kay Tai Chi. Ito ay lamang na wala siyang lakas upang labanan muli. Panipi. Nang marinig iyon, paliitin ni James ang kanyang mga mata. Ibig mo bang sabihin na makokontrol ko ang kabanalan ni Yakiz at ang bagong alyansa kung papatayin ko ang messenger ng Tai Chi? Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 6553. Sa isang beses, sinabi ni Lizzie, ang ideyang ito ay mas mahusay. Sa palagay ko gagana ito. Hindi ito sapat na mahigpit, sabi ni James, kasalukuyan akong nasa kadiliman. Hindi maraming tao ang nakakaalam tungkol sa aking tunay na pagkakakilanlan. Kailangan nating samantalahin ito upang hayaan silang manatili sa ulap. Kahit na si Tai Chi ay hindi makakakuha ng hangnang sitwasyon. Panipi. Nang marinig iyon, natahimik si Lizzie. Sa kabilang banda, sinabi ni James,
kailangan nating samantalahin ang pagkakakilanlan ng Tai Chi Messenger upang makagawa ng pakikitungo sa pagitan ng bagong alyansa at matuwid na alyansa. Pinakamabuting hayaan silang lumaban at pumatay sa bawat isa. Sa ganitong paraan maaari pa nating mapahina ang kapangyarihan ng Tai Chi sa mundo ng Genesis. Sa ganitong paraan, maaari tayong makaipon ng higit na kapangyarihan para sa alyansa ng Solstice at bumili ako ng mas maraming oras. Kapag bumalik si Tai Chi sa kanyang katinoan, hindi niya hulaan na tayo ang nasa likod nito. Ang Tai Chi Messenger na ipinapahiwatig ko ay sisihin sa lahat. Kasabay nito, nangangahulugan ito na masasaktan si Yakiz at ang mga puwersa ng bagong alyansa. Sino pa ang magiging tapat sa kanya? Panipi. Nang marinig iyon, tumawa si Lizia. Ang iyong pamamaraan ay magagalit kay Yeria. Ngunit gusto ko ito. Sinusuportahan kita. Matapos talakayin si Lizia, itinaas ni James ang kanyang kamay. Ang tatlong kulay na kuryente ay bumaril. Tinanggal nito ang memorya ng kabanalan ni Yakiz na makilala siya. Pagkatapos, isinaaktibo ni James ang nakatagong bid ng Hongroom. Sa isang sulyap ng isang mata, siya ay naging hitsura ng Tai Chi Messenger. Matapos ihambing ito sa totoong messenger ng Tai Chi na nasil. Nasiyahan si James. Pagkatapos nito, kumalas siya muli sa kanyang kamay. Inilagay niya ang selyadong Tai Chi Messenger sa Eurus 1 Genesis Bell at hayaang pigilan siya ni Lizia. Samantala, si Nando, na ang kaluluwa ay pinaghihigpitan, ay pinananatiling pansamantalang din siya. Panipi. Matapos gawin ang lahat ng iyon, nakangiti si James. Ang isang mahusay na palabas ay magaganap sa susunod. Pagkatapos, kumurap siya. Agad na, inalis niya ang kaguluhan sa mga mata na naghihigpitan sa kabanalan ni Yakiz. Sa instant na iyon, na may isang flash ng itim na ilaw, ang bola ng enerhiya ng kaluluwa ay mabilis na naibalik sa katawan ng kabanalan ng Yakiz. Pagkatapos, nagising ulit siya. Naguguluhan, tiningnan niya ang kanyang mga nakapalibot na lugar. Pagkatapos nito, ang kanyang tingin ay nakarating kay James na naging messenger ng Tai Chi. Ang mukha ni Yakiz Holiness ay twitched. Tinanong niya, ano ang nangyari sa akin ngayon? Naglagay ako ng paghihigpit sa iyo, sabi ni James. Paghihigpit. Ang kabanalan ni Yakiz ay nakuha. Bakit? Dahil sabik kang I-save ang iyong anak, halos nahulog ka sa landas ng demonyo. Inilagay ni James ang kanyang mga kamay sa likuran at lumingon. Natatakot din ako na magdulot ka ng problema. Panipi. Ang kabanalan ni Yakiz ay nanginginig. Agad, lumuhad siya sa lupa. Mangyaring ay save ang aking anak na lalaki. Dahil tinulungan kita ng labis sa nakaraan. Sapat na iyon. Bigla, inabala siya ni James ng damaneringly. Ginamit ko ang aking zen upang suriin ngayon. Naintindihan ko ang sitwasyon. Hindi ko kayo matutulungan. Natatakot ako na wala kang lakas ng loob na mailigtas ang iyong anak. Panipi. Nang marinig iyon, itinaas ng kabanalan ni Yakiz ang kanyang ulo. Ano ang ibig mong sabihin? Ang aming relasyon ay hindi masama, di ba? Magiging lantad ako sa iyo. Antong hininga si James. Ang paningin ng nangingibabaw sa mundo ng Genesis ay hindi sanhi ng madilim na langit na landas. Sa halip, ito ay sanhi ng sadyang mga powerhouse ng mundo ng Genesis. Panipi. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 6554. Ang mga powerhouse ng Genesis World. Ang kabanalan ni Yakiz ay kumilos na parang siya ay humahawak sa kanyang huling sinag ng bahay. Nagpanggap si James na walang magawa at umiling-iling. Pagkatapos, inilagay niya ang kanyang mga kamay sa likuran at tumalikod ulit. Nanatili siyang tahimik. Sa panunood ng mga aksyon ni James, naintindihan ng kabanalan ni Yakiz kung ano ang nangyayari. Ito ba ang matuwid na alyansa, The Cherry, Gladwon, o ang Darn Hetsema? Tahimik na tumawa si James, ngunit tumahimik pa rin siya. Ang kabanalan ni Yakiz ay nababalisa. Kaagad, lumitaw siya sa harap ni James. Ikaw ang messenger ng Tai Chi. Natatakot ka ba sa kanila? Kumikilos bilang messenger ng Tai Chi, si James ay sumingit. Wala sila sa akin. Bakit ako matakot sa kanila? Ito lang. Nakuha ko ito. Sumimangot si Yakiz Holiness. Sinaising si James at sinabing, nais kong makitungo sa kanya ng matagal. Ito ay lamang kung lalaban ako sa kanila, magiging matigas ito para sa Tai Chi.
Bakit? Galit na galit si Yakiz tulad ng sinabi niya, ang batas ng Genesis ay palaging ang malakas na pag-aalaga sa mahina. Sa sandaling gumawa sila ng isang paglipat, sinakop nila ang isa sa aming mahusay na mga mundo ng Genesis at 12-12 ng mga mundo ng Micro-Genesis. Inagaw din nila ang bilyon-bilyong mga elite mula sa amin. Sila ang nagsimula nito. Kahit na ang sitwasyong ito ay iniulat sa Tai Chi, hindi natin kasalanan. Panipi. Nakakakita kung paano sinubukan ni Yaki's Holiness ang kanyang makakaya upang pukawin siya, natagpuan ito ni James na nakakatawa. Ito ay magiging mas mahusay kung ang kabanalan ni Yaki's ay nagudyok sa kanya ng higit pa. Pagkatapos, ilalabas niya ang lahat ng kanyang mga ambisyon. Makakatipid ito ng problema sa ganitong paraan. Nang makita niya na si James, na kumikilos bilang messenger ng Tai Chi, ay hindi napawi. Ang kabanalan ni Yaki's ay lumuhad sa lupa. Kami ay may isang malapit na relasyon. Hayaan akong maging lantad sa iyo. Inaasahan kong hindi ka masaktan. Umungol si James bilang tugon. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay at napuspos ang kanilang mga sarili sa isang tunog na hindi tinatagusan ng tunog. Ang kabanalan ni Yaki's ay humawak sa anumang pag-asa na maaaring may napapanood niya ito. Nagmamadali, sinabi niya, ikaw ay may talento, matalino at makapangyarihan. Ikaw rin ang direktang alagad ni Tai Chi. Lubos kang itinuturing na siya. Kaya, ipinadala ka ni Tai Chi sa Zymergy upang maging namamahala sa aming bagong alyansa. Mayroon siyang mataas na pag-asa para sa iyo. Bagaman hindi pa ako napunta sa Zymergy, narinig ko ang ilang mga alingaw-ngaw. Ngayon, ang posisyon ng gobernador ng Yin sa ilalim ng Tai Chi ay hindi napagpasyahan. Dapat pa rin siyang mag-atubiling tungkol dito, di ba? Nang marinig iyon, sumigaw si James. Ibig mo bang sabihin na maaari kong sakupin ang posisyon? Nakasalalay ito sa iyong pagganap. Ang kabanalan ni Yaki's ay binigkas ang bawat salita at sinabi, ang pagpaligid at pagsugpo sa mga demonyo mula sa Genesis World at ang lupain ng Skynet's Forlat ay isang mahusay na tagumpay. Kahit na nag-ambag ka sa isang mahusay na tagumpay, ang Zabat ay gumawa din ng isang mahusay na tagumpay. Gayunpaman, may isang posisyon lamang para sa gobernador ng Yin. Panipi. Pagkatapos, tiningnan ng kabanalan ni Yaki's si James, na kumikilos bilang messenger ng Tai Chi. Ngayon, ang mga demonyo mula sa Skynet at ang lupain ng Forlat ay nasa kanilang huling paghinga. Hindi nila mababawi ang kanilang enerhiya at tumaas sa isang maikling panahon. Sa mahabang buhay na ito, nais mo bang mamuhay ng kalmado at mapayapang buhay nang hindi nakamit ang anuman? Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 6555. Nang marinig ni James na, ang kanyang ekspresyon ay nanatiling hindi nagbabago, ngunit natatawa siya sa loob. Ang kabanalan ni Yaki's ay gagawa ng anumang bagay para sa kanyang anak. Pinagsama niya ang apoy sa ganoong lawak. Ginamit pa niya ang posisyon ng gobernador ng Yin bilang isang taya. Tila determinado na ang kabanalan ni Yaki's na lumaban sa matuwid na alyansa at matupad ang kanyang mga ambisyon. Dahil labis siyang nababahala para sa kanyang anak, nagpa siya si James na sumama dito upang makatipid ng problema. Sa pag-iisip na iyon, hinawakan ni James ang kanyang kamay at hinayla ang kabanalan ni Yaki's na may isang sinag ng kapangyarihan. Ibig mo bang sabihin na sa pamamagitan ng pagsisimula ng isang digmaan laban sa matuwid na alyansa, makikita rin ni Tai Chi kung gaano kalakas ang bagong alyansa sa ilalim ng aking kontrol at kung ito ay mas mahusay kaysa sa matuwid na alyansa sa ilalim ng kontrol ni Zabat? Tama iyon. Tumanggo ang kabanalan ni Yaki's. Kahit na hindi mo iniisip ang ganito, iisipin ni Zabat. Kung hindi, bakit siya biglang mag-scheme laban sa amin? Dahan-daang lumingon si James. Maya-maya ng katahimikan, sinabi niya, ang bagong alyansa ay nawalan ng bilyon-bilyong mga elit mula sa tatlong mahusay na sekta. Ang bagong alyansa pa rin ba ang matuwid na alyansa? Sa gayon, tumawa si Yaki's Holiness. Kahit na ang aking ranggo ng paglilinang ay mas mababa kaysa sa iyo, pinapagaan mo ako. Nagpanggap si James na kilalanin siya. Sa pamamagitan ng isang makasalanang pagpapahayag, ngumiti si Yaki's Holiness at sinabi, to maging matapat, wala akong pakialam kung sila ay mga elite. Sila lang sa amin. Dahil ang iba pang mga puwersa ng bagong alyansa ay napawi, ang sekta ni Yaki's ay sapat na upang labanan ang matuwid na alyansa.
Panipi. Tulad ng inaasahan, ang kabanalan ni Yakiz ay hindi pinansin ang pagkagalit sa publiko at nagpunta sa kabaligtaran ng direksyon. Inalis niya ang isang malaking bilang ng mga elite mula sa iba't ibang mga sekta at puwersa sa ilalim ng bagong alyansa at pinayaman ang sekta ng Yakiz na siya ay namamahala ng personal. Mula rito, masasabi ng isa na ang kabanalan ni Yakiz ay talagang bayani ng kanyang henerasyon. Matapos manahimik ng ilang sandali, tinapik ni James ang kabanalan ni Yakiz sa kanyang balikat. Pumunta at tipunin ang iyong mga subordinate. May nais akong sabihin sa kanila ng personal. Ang kabanalan ni Yakiz ay nakuha. Natuwa siya. Kailangan lang nating lumikha ng isang plano at hayaan silang maisakatuparan. Hindi na kailangang talakayin. Hindi. Umiling-iling si James. Dahil nais nating magsimula ng isang digmaan, mahalaga ang kinalabasan ng unang laban. Kailangan nating maging mabait muna sa kanila. Kung hindi, hindi nila mapanganib ang kanilang buhay para sa amin. Panipi. Ang kabanalan ni Yakiz ay tumango sa pagmamadali. Pagkatapos, naglakad siya palabas ng bulwagan na may malaking hakbang. Pinakawalan niya ang isang sinag ng nakasisilaw na gintong ilaw sa labas ng bulwagan. Di nagtagal, sa punong tanggapan ng New Alliance, 12 ng mga pinuno ng sekta ang lumitaw. Kabilang sa mga ito, nakilala ni James ang isang tao. Ito ang pinuno ng sekta ng Javerai na si Waldo. Matapos ang ilang masidhing institusyon, nilikha ng kabanalan ni Yakiz ang ilusyon ng matuwid na alyansa at kung paano nila binubuli ang bagong alyansa. Nag-apoy siya ng apoy. Ang mga pinuno ng sekta ay nagpapakita ng mga sulyap. Sa hindi inaasahan, hindi sila galit. Sa halip, nasa gulat na sila. Nang makita iyon, muling tiningnan ni Yakiz Holiness si James. Mukhang siya ay nag-sign para sa kanya upang gumawa ng isang hitsura. Ngumiti si James sa loob. Pagkatapos, dahan-daang lumakad siya sa pangunahing upuan. Kasunod ng hitsura ng messenger ng Tai Chi, na si James, ang lahat ng mga powerhouse ay lumuhad sa lupa. Ang lugar na sa una ay maingay na tumahimik. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6556. Sasabihin ko lamang ang 3 bagay. Malamig na sinabi ni James. Una, ang target ng digmaan na ito ay ang 4 na mahusay na mundo ng Genesis at 32 micro-Genesis mundo na pinamumunuan ni Hetsema. Ang buong lugar ay nasa isang kaguluhan sa mga salitang iyon. Pangalawa, hindi pinansin ni James ang mga ito at nagpatuloy, para sa labanan na ito, ang mga benepisyo ay nahahati batay sa laban. Alinmang sektor ang sumikop sa lugar, ang lahat ng nasa loob nito ay kabilang sa sekta na iyon. Walang ibang mga puwersa na maaaring magnanasa ito. Pagkatapos, naskan niya ang karamihan. Tulad ng para sa powerhouse sa ranggo ng Zeklan mula sa matuwid na alyansa, iwanan mo siya sa akin. Iiwan ko ang natitira sa iyo. Kaagad, ang mga pinuno ng sekta na nakaluhod sa lupa ay nakataas ang kanilang mga ulo ng maliwanag na mata. Mukha silang sakam. Hindi nila inaasahan ang misteryoso at mahigpit na Tai Chi messenger na mag-issue ng ganoong order. Mas mahalaga, ang target ng pag-atake ay ang matuwid na alyansa. Tiningnan sila ni James at sinabing, lahat, bagaman lahat kayo ay mga miyembro ng bagong alyansa, ang bawat sekta at orthodox ay kailangan pa ring bumuo ng nakapag-iisa. Ito lamang ang iyong pagkakataon na tumaas muli. Kung maaari mong sakupin ito ay nakasalalay sa iyong kakayahan. Ang mga salitang ito ay ganap na pinapansin ang ambisyon ng mga pinuno ng sekta. Si Waldo ang unang tumayo. Itinaas niya ang kanyang kamao at sumigaw para magsimula ang digmaan. Pagkatapos, ang iba pang mga pinuno ng sekta ay tumayo din at sumigaw, dapat nating manalo sa digmaan. Mahusay. Tumanggaw sila ni James. Ngayon, pakinggan ang iyong plano ni Sir Yakiz. Pagkatapos nito, umupo si James sa pangunahing upuan. Panipi. Ang panonood ng kabanalan ni Yakiz ay lumalakad sa mga hakbang at talakayin ang plano sa mga pinuno ng sekta, naramdaman niyang masaya siya. Sa wakas, naintindihan niya kung bakit nagustuhan ng mga tao na itaboy ang kaaway na sumunod sa mga idiots ngunit magdagdag ng mga benepisyo sa kanilang sarili. Ito ay nakakapreskong. Matapos ang talakayan sa pagitan ng kabanalan ni Yakiz at ang mga pinuno ng sekta, isang kompletong plano ang nilikha. Alam na ni James ang tungkol sa plano nang maghanap siya ng kaluluwa ng kabanalan ni Yakiz.
Pagkatapos ng lahat, ang plano ay naghuhugas sa isip ng huli ng higit sa isang panahon. Kapag nakumpirma ang plano at napagpasyahan ang oras, naiwan si James sa pamamagitan ng paggamit ng dahilan ng pakikitungo sa powerhouse sa ranggo ng Zeklan mula sa matuwid na alyansa. Hindi siya nag-aalala tungkol sa kabanalan ni Yakiz. Ang huli ay naghihintay para sa pagkakataong ito sa loob ng mahabang panahon upang mailigtas ang kanyang anak. Ito ay lamang na ang tunay na messenger ng Tai Chi ay masyadong maingat at tumingin sa kabanalan ni Yakiz. Kaya, hindi siya sumang-ayon dito. Ngayon na ang Yaki's Holiness ay gaganapin ang kapangyarihan ng digmaan at namamahala sa utos, sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataon na ipakita ang kanyang ambisyon. Paano siya hindi gumana ng husto? Samantala, matapos iwan ni James ang punong tanggapan ng New Alliance, hindi siya bumalik sa Skybridge. Sa halip, isinaaktibo niya ang hakbang na Terrace Astride at lumitaw sa isang mahiwagang kaharian na nasaklo sa ambon. Siya ay napuspos ng itim at puti na gas. Bigla, siya ay kumislap at naging hitsura ng kabanalan ni Yakiz. Sa oras na ito, inaasahan niya. May isang figure na nakaupo gamit ang kanyang mga binti na tumawid sa tuktok ng isang bundok. Ang tao ay may masamang ngiti. Lumitaw si James sa tuktok ng bundok. Sa kanyang likuran laban sa figure, natahimik siya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6557. Sa kabilang banda, ang figure ay sumimangot. Maya-maya, binuksan niya ang kanyang mga mata. Dalawang sinag ng ilaw ang sumabog sa kanyang mga mata. Siya ang tagapag-alaga ng sekta ng Timaeus, si Gladwin. Tumigil sa paglilinang. Si James, na may hitsura ng kabanalan ni Yakiz, ay unti-unting naupo. Kahit gaano kakahirap linangin, hindi ka makakapasok sa ranggo ng Zeklan. Si Gladwin ay nahuli. Nakatitig siya kay James. Bakit ka nandito? Hindi niya nakilala kung sino si James. Naisip ba talaga niya na siya ay kabanalan ni Yakiz? Tumawa si James sa kanyang puso. Pagkatapos, itinapon niya ang isang bato. Walang sino man dito. Ano ang iyong saloobin? Nakarating kami sa isang pinagkasunduan, hindi ba? Panipi. Ang mukha ni Gladwin ay twitched. Pagkatapos, sumangot siya at tinanong, ano ang gusto mo? Ngumiti si James at sinabing, Gladwin, ang mga araw sa sekta ng Timaeus ay hindi maganda, di ba? Pagkatapos ng lahat, ang sekta ng Timaeus ay kailangang harapin ang pagsugpo sa Zachary at Hetsema. Kahit na mayroon pa ring mga tapat na taga-suporta, nagiging mahina ito. Naririnig iyon, sumigaw si Gladwin at sinabing, sinusubukan mo bang sumali sa akin ang iyong bagong alyansa? Hindi. Sa pamamagitan ng isang ngiti, kumalas si James sa kanyang kamay. Narito lang ako upang makipag-chat sa iyo. Naiinis ako. Sa panunood ng mga aksyon ni James, natagpuan ito ni Gladwin na kakaiba. Ang iyong mga aksyon ay hindi pangkaraniwan ngayon. Ikaw pa ba ang Yakiz na kilala ko? Matagal na mula nang makilala ni James si Gladwin. Ang huli ay naging mas matalinong. Naisip ni James na ganoon. Pagkatapos, ngumiti siya at tinanong, walang mga tagalabas dito. Bakit ka pa rin naglalagay ng isang kilos? Panipi. Sumimangot si Gladwin. Sabihin mo sa akin kung bakit ka narito. Dahan-daang inabot ni James ang kanyang kamay at tiningnan ang langit. Sa pagtingin sa mga aksyon ni James, si Gladwin ay kumakalat ng kanyang mga kamao na inis. Wala akong oras upang maglaro ng mga bagtong sa iyo. Mag-ulan sa lalong madaling panahon. Tumingin si James kay Gladwin. Ito ay isang mabibigat na bagyo. Nais mo bang maging sa bagyo? Sa gayon, nagbago ang ekspresyon ni Gladwin. Tumayo si Gladwin. Tinitigan niya si James na parang tinitigan niya ang isang lunatic. Paano ka magsisimula ng isang digmaan laban sa matuwid na alyansa? Ang mga edad ay nag-iisa. Bumantong hininga si James at sinabing, wala akong magawa. Kaya, ito ay para lamang sa kasiyahan. Ang mukha ni Gladwin ay twitched. Galit siyang sumigaw, alam mo bang mamamatay tayong lahat sa sandaling magsimula ka ng isang digmaan at masira ang balanse ng buong mundo ng Genesis. Pagkatapos, ang Skynet at ang lupain ng Forlat ay kukuha ng pagkakataon na lumaban. Balanse. Sumingit si James at sinabing, Gladwin, ano ang makukuha mo mula sa balanse na ito? Ito ba ay pang-aapi, panunuya, o iniutos sa paligid tulad ng isang alipin? Panipi.
Nawala si Gladwin sa mga salita nang marinig niya iyon. Bukod, ang Skynet at ang lupain ng Forlat ay hamina. Hindi sila maaaring lumaban sa isang maikling panahon. Pinalakpakan ni James ang kanyang mga kamay at tumayo. Pagkatapos, lumakad siya papunta sa Gladwin. Gladwin, tungkol sa aming nakaraang kasunduan, oras na para sa iyo na gumawa ng isang bagay. Pumunta ako rito upang makita ka dahil dito. Nakaharap kay James, na kumikilos bilang kabanalan ni Yakis, huminga si Gladwin. Baliw ka ba? Kahit na hindi ka papatayin ng Zachary at Hetsema, hindi ka papayagan ng Tai Chi Messenger. Kung wala ang pahintulot ng Tai Chi Messenger, sa palagay mo ay magsisimula ako ng digmaan. Ngumiti si James at nagtanong. Natigilan ulit si Gladwin. Siyempre, bumantong hininga si James at sinabing, kung nais mong maaapi ng Zachary magpakailanman at maalis ang iyong posisyon sa pamamagitan ng Hetsema, maging panauhin ko. Hindi ako magdurusa ng anumang pagkawala. Nahahanap ko lang ito dahil sa aking kaibigan. Ang bawat isa sa kanyang mga salita ay naglalayong patungo kay Gladwin, tulad ng mga karayom na nagtutulak sa kanyang balat, at nabalisa si Gladwin. Gayunpaman, nakuha ni James ang mga piraso ng impormasyon na ito mula sa kaluluwa ni Yakis Holiness. Kaya, kalmado siya. Sa pagiging totoo, sina Zachary at Gladwin ay nakipagsabuatan na sa kadiliman. Dito matalino ang kabanalan ni Yakis. Alam niya na hindi gusto ng Gladwin at Zachary ang bawat isa. Kaya, kapag sinusubukan na manalo kay Gladwin, ang dalawa ay unti-unting nabuo ng isang pag-unawa sa Taset. Kaya, kapag ang bagong alyansa at ang matuwid na alyansa ay nakipaglaban, hindi lumahok si Gladwin. Dahil sa ugnayan sa pagitan ng kabanalan ni Yakis at Gladwin, si James ay naging hitsura ng kabanalan ni Yakis upang hanapin siya pagkatapos ng lahat, upang magsimula ng isang digmaan sa pagitan ng matuwid na alyansa at ang bagong alyansa. Si Gladwin ay isang puwersa na hindi maiiwasan. Ang matuwid na alyansa ay mayroong sekta ng Timaeus bilang pinuno. Mas malakas sila kaysa sa bagong alyansa. Bukod doon, ang tatlong sekta ng bagong alyansa ay inalis. Kahit na ang kabanalan ni Yakis ay may isang backup na plano, maaaring hindi siya isang tugma para sa buong matuwid na alyansa. Kung nais ni James na makahanap ng balanse at hayaan silang lumaban ng walang katapusang, hindi niya makita ang pagbagsak ng isang partido sa isang maikling panahon. Ito ay dapat na hayaan si Gladwin na panatilihin ang panonood ng dalawang partido. Hanggat hindi lumahok si Gladwin sa labanan, ang sekta ng Timaeus at ang bagong alyansa ay magiging pantay. Sa pagtingin kay James, pinaliit ni Gladwin ang kanyang mga mata. Kaya, plano mong sumali sa amin at labanan ang matuwid na alyansa? Hindi. Umiling-iling si James. Nais kong panoorin mo mula sa mga gilid at mapanatili ang aming pag-unawa sa Taset. Pagkatapos nito, makikinabang tayo dito. Sa gayon, sumimangot si Gladwin. Noong nakaraan, mayroon siyang tulad ng isang pag-unawa sa Taset na may kabanalan ni Yakis. Gayunpaman, sa sitwasyong ito, may malaking pagbabago. Sa pag-iisip nito, tinitigan ni Gladwin si James at tinanong, ang paningin ba ng pagpapasya sa mundo ng Genesis na ginawa mo? Sa pamamagitan ng isang ngiti, sinabi ni James, hindi. Ginawa iyon ng matuwid na alyansa. Nagulat si Gladwin. Ibig mo bang sabihin na ang Hetsema ay matagumpay na nilinang ang demonyong katawan? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6558 ay si Hetsema na nagtatanim ng demonyong katawan. Nahuli si James. Kapag hinahanap niya ang kaluluwa ng kabanalan ni Yakis, hindi niya natagpuan ang nasabing impormasyon. Alam lamang niya na ang katawan ni Hetsema ay natatangi. Mabilis niyang mapagbuti ang kanyang paglilinang. Sa oras na ito, tumunog ang boses ni Lysia. Ang Master, ang demonyong katawan, na kilala rin bilang demonyong pinagmulan, ay isang bawal sa lahat ng mga landas. Ito ay isang masamang, malupit, at natatanging nakakatakot na paglilinang ng katawan. Kapag ang Morgoth ay nagdulot ng problema sa Zymergy, ginamit niya ang pangangatawan na ito bilang isang pundasyon ng paglilinang at kumonsumo ng hindi mabilang na mga powerhouse, kasama na ang nakaraang Tai Chi at ang batas ng mga landas. Sa huli, nagtulungan sina Turtle at Silver na palayasin ang katawan ni Morgoth at ilibing siya sa iba't ibang lugar ng Zymergy. Sinakripisyo nila ang kanilang buhay para dito.
Ngunit nang sila ay nag-dismember ang Morgoth, isang bahagi ng kanyang kaluluwa ang lumayo. Kaya, lumitaw muli ang demonyong katawan. Panipi, nang marinig iyon ni James, tinanong niya, mas malakas ba ang demonyong katawan kaysa sa aming Years 1 Genesis Bell? Hayaan mo akong ilagay ito sa ganitong paraan. Sinabi ni Lizzie sa isang mabibigat na tinig, ang aming Years 1 Genesis Bell ay nasa mga unang yugto pa rin ito. Maaari lamang itong sumipsip ng kapangyarihan ng Genesis ng mga magsasaka at kapangyarihang pangkasaysayan. Tulad ng para sa iba pang mga kapangyarihan, tulad ng Tai Chi Power at ang Turtle Power, hindi ito maaaring makuha ang mga ito ngayon. Gayunpaman, ang katawan ng demonyo ay kumonsumo ng mga kaluluwa ng mga magsasaka at pisikal na katawan bilang mga mapagkukunan ng paglilinang. Kaya, maaari itong ubusin ang lahat ng mga landas para sa sarili nitong paggamit at ubusin ang sinuman. Panipi. Nang marinig iyon, huminga si James. Ang demonyong katawan ay mas malakas kaysa kay Tao Tai. Pagkatapos ng lahat, si Tao Tai ay maaari lamang pumatay. Hindi niya maubos ang lahat para sa kanyang sarili. Tila dapat patayin si Hetsema. Kailangan niyang mamatay habang ang kanyang demonyong katawan ay nasa mga unang yugto pa rin. Kung hindi man, batay sa kanyang pagkatao, magiging mahirap ito sa hinaharap. Sa kaisipang iyon, tiningnan ni James si Gladwin. Gumawa tayo ng pakikitungo. Si Gladwin ay nahuli. Kung ang demonyong katawan ni Hetsema ay isang tagumpay, ang lahat ng mga deal ay walang silbi. Hindi lamang ako, kahit na Zachary at wala kang magagawa. Nang marinig iyon, sumingit si James at tinanong, paano kung papatayin ko siya? Nang marinig iyon ni Gladwin, tiningnan niya si James na parang nakatingin siya sa isang demonyo. Pagkatapos, tumawa siya. Sumimangot si James. Hindi siya patuloy na nagsasalita. Matapos matawa si Gladwin, tumingin siya kay James. Ikaw lang. Gumawa tayo ng isang pusta. Binigkas ni James ang bawat salita at sinabi, makikipag-usap ako sa kanya ngayon. Hintayin mo ako rito. Kung madadala ko siya rito, mawala ka. Pagkatapos, dapat mong iwanan ang sekta ng Timaeus at ang matuwid na sekta at may taguyod ang iyong sariling sekta. Sumimangot si Gladwin sa mga salitang iyon. Ngumiti si James at sinabing, bibigyan kita ng kalahati ng mga rehiyon ng Genesis sa ilalim ng bagong alyansa. Agad, ang mga mata ni Gladwin ay naiilawan. Ano ang gagamitin mo bilang katibayan? Mayroon bang pangangailangan para sa ebidensya? Tumawa si James at sinabing, kung manalo ako at tumanggi kang isagawa ang pusta, papatayin kita ng personal. Pinaikit ni Gladwin ang kanyang mga kamao. Kung talo ako, hindi ako makakabalik, patuloy ni James, pagkatapos noon, ang bagong alyansa ay hindi magkakaroon ng pinuno. Maaari kang gumawa ng anumang nais mo. Huminga ng malalim, ngumiti si Gladwin. Hindi ito tama. Hindi ka kailanman gumawa ng mga deal na mawawala ka, ngunit ang pusta na ito, kahit gaano ko ito tinitingnan, ako ang may kalamangan. Mayroon kaming parehong kaaway, na Zachary. Ginambala ni James si Gladwin. Sa ilalim ng premise na ito, kaya paano kung gumawa tayo ng isang lihim na alyansa at hayaan kang maging isang kalamangan? Sige, Gladwin tumawa at tumayo. Yakis, inaasahan ko ang iyong tagumpay. Sumingit si James. Pagkatapos, nawala siya mula sa lugar. Sa loob ng mundo ng Genesis, sa isang mahiwagang santuaryo na may isang pulang kalangitan, ang isang buhay na pagpapalabas ng amethyst red light ay nakaupo sa isang lotus na posisyon. Napuno siya ng nakasisindak na masamang enerhiya. Sa paligid niya ay 12 ng mga nabubuhay na nilalang sa rurok ng Years 1 Dale Rango ng ikasyam na kapigatian. Mabilis ang pag-ikot ng amethyst red light. Ang pag-iyak ng takot ay patuloy na tunog. Tila dumadaan sila sa pagpapahirap sa pagsipsip ng kanilang mga kaluluwa. Ang sakit na naramdaman nila ay mas masahol kaysa sa kamatayan. Hetsema, ikaw ay isang bastard. May sakit ka sa ulo. Paano mo magagamit ang mga nabubuhay na nilalang upang linangin ang demonyong katawan? Paano mo mabaygo ang iyong ama? Karapat-dapat kang mamatay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6559. Suddenly, isang galit na dagandong ay tumunog mula sa likuran ng masamang buhay na nilalang, ngunit mahina ang tunog. Si Hetsema, na nakaupo sa posisyon ng lotus, ay kumalat sa kanyang mga bisig.
12-12 ng mga anino ng amethyst red ang lumitaw at naging nakasisindak na ulo. Pagkatapos, lumitaw ang isang nakapangangilabot na eksena. Ang 12-12 ng mga ulo ay nagsimulang sumipsap ng mga nabubuhay na nilalang. Sa susunod na segundo, ang mga nabubuhay na nilalang ay sumigaw ng masakit at humingi ng awa. Nakakatakot ang eksena. Bago lumipas ang isang oras, ang 12-12 ng mga ulo ay natupok ang lahat ng mga nabubuhay na nilalang sa rurok ng ikasyam na pagdurusa ng Yuriswandale Rango. Gayunpaman, ang mga pag-iyak at pag-ungol ng mga nabubuhay na nilalang ay sumigaw pa rin sa lugar. Ito ay katakot-takot. Kasunod ng flash ng amethyst red light, katawan, at mga paa ay lumago mula sa 12-12 ng mga ulo. Mukha silang eksaktong katulad ng Hetsema. Ito ay lamang na sila ay duguan at kasamaan. Sa susunod na segundo, kumalat muli si Hetsema. Ang 12-12 ng mga masasamang katawan na katulad niya ay isinama sa kanyang pangunahing sarili. Bigla, ang nakakatakot at madugong amethyst red light ay sumabog mula sa kanyang katawan. Naging pula din ang kanyang buhok. Nag-click si Hetsema sa kanyang dila. Sa pamamagitan ng isang masamang ngiti, sinabi niya, sa wakas ay naabot ko ang antas ng 2 demonyong katawan. Susunod, ito na. Pagkatapos, tumayo siya ng isang tuso ng ngiti. Dahan-dahan, lumingon siya at pumasok sa isang yungib. Sa pamamagitan ng isang iglap ng kanyang mga daliri, ang kadiliman sa yungib ay pinalitan ng ilaw mula sa hindi mabilang na mga bola ng enerhiya. Sa pinakamalalim na bahagi ng yungib, tumayo si Hetsema sa harap ng isang nakasisilaw na haligi. Sa haligi, may mga kadena na natipon ng amethyst red light. Ang isang nasugatan na pamumuhay na may magulo na buhok ay nakatali dito. Hindi makikita ang kanyang mukha, ngunit nahihirapan siya nang dumating si Hetsema. Malakas siyang sumpa, ikaw ay isang bastard. Kung nakilala ko kanina, hindi kita maiiwasan. Dapat ay pinatay kita sa unang pagkakataon. Paano pinalaki ni James ang gayong demonyo na katulad mo? Hindi ka karapat-dapat na maging isang buhay na nilalang. Panipi. Naririnig ang kanyang sumpa, hindi nagagalit si Hetsema. Sa halip, tumawa siya ng payapa. Hindi ka ba matuwid at matapang? Hindi ka ba matapat? Hindi ka ba mananatiling tapat hanggang sa kamatayan? Ano sa palagay mo, Uncle Truett? Ngayon na nakita mo na kinain ko ang mga powerhouse sa rurok ng Yuriswandale Rango ng ikasyam na kapigatian ng Skynet at ang Lostless Sect ngunit hindi makakatulong na mailigtas ang sinuman, nakakaramdam ka ng mas masahol kaysa sa pagpatay sa iyo, di ba? Hetsema, galit na umungol si Truett, kung matapang ka, may tunggalian kasama ko. Magtatapos ang tunggalian kapag namatay ang isa sa atin. Aalisin kita para kay James. Sa gayon, tumawa ng malakas si Hetsema. Ikaw lang. Pagkatapos, nagbago ang kanyang ekspresyon. Kahit na ang Zachary, Gladwin at Yakis Holiness ay hindi ang aking tugma ngayon, pabayaan ka. Kahit na si James ang aking ama, maaari kong ubusin ang kanyang tunay na gintong katawan. Panipi. Pagkatapos, isang malakas na tinig ang tunog mula sa labas ng yungib. Ganito ba? Gusto kong subukan iyon. Nang marinig iyon ni Hetsema, nagbago ang kanyang ekspresyon. Tumalikod siya ngunit wala siyang nakitang buhay na pumapasok sa yungib. Nilagyan ko ba ito? Sumimangot si Hetsema. Ito ang pagbuo ng demonyo. Kahit na si Tai Chi ay hindi mapapansin ang lugar na ito, hayaan ang mga nabubuhay na nilalang ng mundo ng Genesis. Panipi. Pagkatapos, hinailan niya ang buhok ni Truett at ngumiti. Uncle Truett, naabot ko na ang antas ng 2 demonyong katawan. Ang iyong kapangyarihan ng TIRTA ay dapat nakabilang sa akin ngayon. Matagal na kitang alagaan dahil gusto ko ito. Sigurado akong tutulungan mo ako bilang ikaw ay isang matanda at dahil sa relasyon sa pagitan mo at ng aking ama. Panipi. Pinaikit ni Truett ang kanyang mga mata, magulo ang kanyang buhok. Pagkatapos, bigla siyang dumulas sa mukha ni Hetsema. Mayroon kang isang nais na kamatayan. Sinuntok ni Hetsema ang mukha ni Truett. Kaagad, napuno muli ng dugo ang bibig ng huli. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6560. Wala akong pakialam kung nais mong gawin ito. Ikaw ang magiging mapagkukunan ko ngayon. Sigaw ni Hetsema, maaari ko lamang ubusin ang Zachary, Gladwin at Yakis na kabanalan matapos kong ubusin ka.
Ito ay dahil mayroon silang kapangyarihan ng Tai Chi. Matapos silang bumagsak, ang buong mundo ng Genesis ay magiging akin. Pagkatapos nito, tipunin ko ang aking lakas upang sirain ang Skynet at ang Darn Forlat Land. Bibigyan ako ni Tai Chi ng gintong katawan. Pagkatapos, makakapasok ako sa ranggo ng Graverius, ha. Panipi. Gayunpaman, habang tumatawa siya, isang anino ang lumitaw sa likuran niya. Sa isang sulyap ng isang mata, kasunod ng tatlong welga, si Hetsema, na tumatawa, ay lumipad. Sa pamamagitan ng isang malakas na pag-crash, bumangga siya laban sa makapal na pader. Siya ay naglabas ng isang bibig ng dugo. Tumangala si Hetsema, ang kanyang mga mata ay malapad na may paniniwala. Sa kanyang paunang lugar, lumitaw ang isang mahiwagang powerhouse sa isang itim na balabal. Hindi makikita ang kanyang mukha. Ang itim at puting ilaw ay nagpaligid sa kanya. Para bang isang digmaan ang Diyos ay bumaba. Galit, umungol si Hetsema, sino ka? Paano mo nahanap ang palasyo na ito? Paano mo pinasok ang aking demonyong porma sayon? Kahit na maaari mong ipasok ang lugar na ito, hindi ka maaaring pumasok ng tahimik. Malalaman ko ang tungkol dito. Imposible ito. Dapat itong maging isang ilusyon. Pagkatapos, ikinakalat niya ang kanyang mga braso. Isang sinag ng nakakatakot na pagkalat ng amethyst red light. Sa susunod na segundo, 12-12 ng mga clone ang lumitaw sa paligid ng Hetsema. Pinalabas nila ang mabangis na enerhiya at malevolent na enerhiya. Nagmamadali sila patungo sa mahiwagang powerhouse. Napakahirap ka. Karapat-dapat kang mamatay. Umungol ang misteryosong powerhouse. Bigla, itinulak niya ang kanyang palad. Isang sinag ng kamangha-manghang tatlong kulay na kapangyarihan sa kulay abo, itim at puti na kumalat. Agad itong dinurog ang 12-12 ng mga clone ng Hetsema. Nang makita ang eksenang iyon, si Hetsema ay hindi naniniwala. Imposible ito. Ang aking mga clones ay antas ng dalawang demonyong katawan. Kahit na ang Zachary, Gladwon at Yakis Holiness ay hindi ang aking tugma. Hindi ako bababa sa pangalawang ranggo ng Zeklan ngayon. Walang sino man sa mundo ng Genesis ang maaaring talunin ako. Wala, panipi. Kasunod ng kanyang mabangis na dagandong, ang kanyang pangunahing sarili ay nahati sa dalawa muli. Waving ang kanyang itim na longsword, sisingilan siya patungo sa mahiwagang powerhouse. Gayunpaman, sa instant na ito, hinawakan ng mahiwagang powerhouse ang pangunahing leeg ng sarili ni Hetsema. May isang tunog ng pag-crack. Samantala, ang kanyang clone ay nasira ng mahiwagang palad ng powerhouse. Sino ka sa mundo? Si Hetsema, na humawak ng kanyang leeg, ay nagagalit, hindi bababasa, dapat kong malaman kung paano ako mamatay. Hindi ka isang powerhouse mula sa Genesis World, di ba? Nakaharap sa karahasan ni Hetsema, hindi siya pinansin ng mahiwagang powerhouse. Ang kanyang tingin ay nakarating sa Truett na nakatali sa haligi. Ang magulo na buhok na si Truett ay nakatitig sa mahiwagang powerhouse. Maya-maya, hinimas niya ang kanyang ulo upang makuha ang buhok sa harap ng kanyang mga mata. Ang kaguluhan ay makikita sa kanyang madugong mukha. James, ikaw ba? Sa pagbanggit ni James, ang mahiwagang powerhouse ay nadama ang kanyang puso nanginginig. Pagkatapos, tumangala siya at huminga ng malalim. Nagbago ang kanyang hindi nakikitang mukha. Sa wakas, ipinakita ang orihinal na hitsura ni James. Sa sandaling makikita ang hitsura ni James, tumigil si Hetsema. Pakiramdam niya ay parang sinaktan siya ng kidlat. Nagkaroon ng hindi paniniwala sa kanyang malapad na mata. Nang makita ni Truett si James, ang kanyang mga mata ay namula. James, ikaw ito. Tumingin sa kanya si James at hinawakan ang likuran ng kanyang ulo. Pagkatapos, inilagay niya ang kanyang noo laban sa kanyang sarili. Sa sandaling ito, nagkita ulit ang dalawang kaibigan. Nakakainis at nakakaantig. Ito ay tahimik. Akala ko hindi na kita makikita. Humihikbi si Truett at sinabing, pagkatapos ng labanan na iyon, hinahanap kita at iniisip ko kung ano ang nangyayari. Ilang beses din akong tinanong ng mga Celestial Sage at aking mga magulang, ngunit inangkin nila na bumagsak ka. Hindi ako naniniwala sa kanila. Naranasan ko ang buhay at kamatayan sa iyo. Mayroon kaming isang pag-unawa sa Taset. Nararamdaman ko na buhay ka pa, ngunit hindi kita mahahanap. Hindi maaaring magpatuloy si Truett. Tulad ng isang bata, nagsimula siyang umiyak.
Ang ulo ni James ay laban kay Truett. Sa sandaling ito, naramdaman niya na parang sinaksak ang kanyang puso gamit ang isang kutsilyo. Napuno siya ng emosyon. Upang maging matapat, ang kanyang mga kaibigan ay hindi talaga nakaranas ng kaligayahan. Hindi rin sila nakakuha ng maraming mga providences. Sa halip, lagi silang makakatagpo ng problema. Palagi silang nasa gilid ng kamatayan. Gayunpaman, bilang batang master ng Skynet, si Truett ay hindi kailanman nagreklamo tungkol sa anumang bagay. Kahit na siya ay malubhang nasugatan, kahit na siya ay binugbog hanggang sa siya ay natakpan ng dugo, hindi siya nag-aalangan o nagtaksil kay James.